Nagsisimula ang anime sa isang alamat na sinasabing kapag nagising ang mga demonyo mula sa kailaliman ng dilim, gagawin nilang impyerno ang buong mundo at sa araw na iyon ay pipili ang Diyosa ng kapalaran ng anim na bayani, pagkakalooban sila ng kapangyarihang iligtas ang mundo. Dahil palaging anim ang napipili sila ay kilala bilang ang matatapang na anim na bulaklak. Sa susunod na eksena ay pumunta tayo sa kaharian ng Piyana kung saan magsisimula na ang semifinals ng banal na paligsahan. Inihayag ng tagapag-anunsyo na ang laban ay sa pagitan ng kapitan ng Royal Guard na si Bido Rainhawk at ng kinatawan ng Red Bear Mercenaries na si Quad Gain. Ipinaalala niya sa lahat na ang tunggalian ay gaganapin sa harapan ng dakilang hari ng Piyana at ng Diyosa ng kapalaran mismo. Hiniling niya sa mga kalahok na magbigay ng patas na laban dahil ang mananalo ay makakalaban sa kampyon ng nakaraang paligsahan at ito si Prinsesa Nazhania. Pero bago pa man magsimula ang laban ay biglang naputol ang kaganapan nang lumitaw ang isang binata na nagngangalang Adlet Mayor, na buong tapang na ipinahayag na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Laking gulat ng lahat nang hilingin niya na baguhin ang mga patakaran para parehong sabay siyang harapin ng dalawang mandirigma. Nang marinig ito ay iniutos ni Quad Gain sa mga gwardya na paalisin siya pero nang sinubukan siyang palibutan ng mga gwardya, madaling natalo ni Adlet ang mga ito na ikinamangha ng karamihan at dahil dito ay nagpa siya sina Quad at Rainhawk na sabay siyang harapin, ngunit mabilis na naiwasan ni Adlet ang kanilang mga atake. Pagkatapos ay naghagis siya ng mga smoke bomb at ginamit ang kalituhan para pabagsakin ang kanyang mga kalaban. Matapos niyang talunin ang mga ito ay humingi siya ng paumanhin dahil nilason niya sila ng isang sobrang masakit na lason. Sa huli ay muling ipinakilala ni Adlet ang kanyang pangalan at buong tapang na nagpahayag sa Diyosa na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Hiniling din niya na siya ay mapili bilang isa sa anim na bayani subalit bago niya matapos ang kanyang pahayag ay pinabagsak siya ng mga gwardya. Nakita ni Adlet na lahat ng tao at pati mga manunood ay bumaliktad laban sa kanya at nagbago ang eksena sa kulungan. Binalaan siya ng tagapag-anunsyo ng paligsahan na hindi siya makakatakas sa parusa dahil nilapastangan niya ang isang banal na paligsahan, pero hindi natitinag si Adlet at natulog lang siya. Doon siya biglang ginigising ng isang dalagang nagsabi na tagahanga siya ni Adlet at sinabi ng babae na gusto pa niyang makilala si Adlet. Kaya nagtanong siya kung pwede ba silang mag-usap. Sumang-ayon si Adlet at binahagi niya na ipinanganak siya sa Wuro sa bansang White Lakes. Sa edad na 10 ay iniwan niya ang lahat para manirahan kasama ng kanyang guro na si Atrox Spiker at ginugol ang bawat oras sa pagsasanay dahil ang tanging layunin niya ay talunin ang Diyos at demonyo, at ang buong estilo ng kanyang pakikipaglaban ay nilikha lamang para sa layuning iyon. Tinanong ni Adlet ang dalaga kung ano ang nangyari sa paligsahan at ipinaliwanag ng babae na basta nila itong sinimulan ulit matapos niya itong magulo. Namangha ang dalaga sa kanyang kwento pero itinuro niya na kung gusto talaga niyang maging pinakamalakas sa mundo, kailangan muna niyang talunin si Nazhania. Sinabi ni Adlet na alam niya iyon at iyon mismo ang dahilan kung bakit umaasa siyang lalabas si Nazhania nang sinira niya ang paligsahan. Pero dahil hindi lumabas ang prinsesa at sigurado siyang mas magaling siya rito at wala nang mas malakas pa sa kanya saan man sa mundo. Nang tanungin siya ng dalaga kung bakit siya naniniwala roon at sagot niya na basta alam niya, tulad ng alam din ng Diyosa ng kapalaran kaya't kailangan niyang patunayan iyon, hindi lang sa Diyos at demonyo kundi sa buong mundo. Muli niyang tinanong kung ano ang nangyari sa paligsahan at sinabi ng babae na inulit lang nila ang laban na pinutol niya. Sa semi-final nanalo pero sa final ay lubos siyang winasak ni Nazhania. Nagtaka si Adlet dahil inisip niya na mas malakas ang mas matanda sa dalawa. Sabi ng dalaga na baka natalo iyon dahil sa pinsalang dulot ng sugat sa balikat na ibinigay ni Adlet. Nagsisi si Adlet na nakaapekto siya sa resulta pero tinanong siya ng babae kung bakit niya tinatawag ang sarili bilang pinakamalakas sa mundo. Sagot ni Adlet ay ginagawa niya iyon dahil iyon ang katotohanan at dahil doon, tiyak na siya ang mapipili bilang isa sa anim na bayani at tinanong siya ng dalaga kung bakit gusto niyang maging isa sa kanila, ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay talunin ang Diyos at demonyo. Kaya rin siya sumali sa paligsahan dahil alam niya ang kwento tungkol sa santa ng bulaklak. Sinabi ng dalaga na alam din niya ang kwentong iyon at noon ay may demonyo na lumitaw sa kontinente at sinimulang atakihin ang mga tao. Ang demonyong ito ay hindi lang pumapatay kundi hinahati rin ang sarili nitong katawan para lumikha ng iba pang mga demonyo na tinawag na mga halimaw.
Lubusang natalo ang mga hukbo ng Eternal Empire Rohan na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito, pinatay ang pamilya ng hari at nawala sa mapa ang kanilang mga lungsod at sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tinanggap na ng mga tao ang kanilang kapalaran. Noon lumitaw ang santa dahil may dala siyang bulaklak sa kamay at tinawag siyang santa ng bulaklak. Pagkatapos ng mahabang labanan ay naitulak niya ang Diyos Demonyo sa malayong kanluran ng kontinente at natalo ito. Ngunit nang bumalik siya ay nagbabala siya sa mga tao na buhay pa rin ang Diyos Demonyo at isang araw ay gigising itong muli para gawing impyerno ang mundo. Naghula rin siya na sa araw na iyon ay magpapakita ang 6 na bayani na taglay ang kanyang kapangyarihan para sirain ito. Idinagdag ni Adlet na para mapili na dapat patunayan ng mga kandidato ang kanilang sarili sa mga templo ng Diyosa ng Kapalaran. Kapag nagtagumpay sila ay magpapakita ang marka ng 6 na bulaklak sa kanilang katawan. Pagkarinig nito ay ipinagpatuloy ng babae ang kanyang kwento at 700 taon na ang nakalilipas. Unang lumitaw ang mga bayani at ang kanilang mga pangalan ay si Volmer ang hari na matapang, si Botchena ng banal na pana, si Palka at ito ang santa ng apoy, si Sunimor at ito ang santa ng yelo, si Amy at ito ang santa ng araw at isang walang pangalang mandirigma. Kasabay ng Diyos Demonyo ay lumitaw din si Zulflair at ang hari ng mga demonyo na pinigilan ng mga bayani ng sapat na panahon para matalo ang kanilang Panginoon. 300 taon ang lumipas ay muli na namang lumitaw ang mga bayani para hamanin ang Diyos Demonyo. Sa pagkakataong ito sila ay sina Mari, Hayua, Melania, Bagdol, Roy at Manakam at kahit na may ilan sa kanila ang nawala, nagtagumpay pa rin silang muling selyuhan ang Diyos Demonyo. Pagkarinig nito ay ibinunyag ni Adlet na matapos ang huling paglitaw ng Diyos Demonyo, nagsimulang magpakita ang napakaraming halimaw nitong nakaraang 10 taon, ipinaalam naman ng dalaga na nabasag na ang hula ng hiyas at ang kristal na hudyat ng hari ng mga demonyo ay nagdilim na. Ipinapahiwatig nito na malamang muling mabubuhay ang Diyos Demonyo ngayong taon at tugon ni Adlet. Kung ganoon nga ay malapit na siyang mapili bilang isa sa 6 na bayani at tinanong siya ng dalaga kung kilala niya ang kabalyerong si Mura Witcha mula sa bansa ng Yellow Fruits. Sabi ni Adlet na oo, siya ang kilala bilang pinakamahusay na mamamana sa buong mundo. Binanggit din ng dalaga si Fidela mula sa bansa ng Golden Sands at si Akir at ang Santa ng Yelo. Habang papalapit siya kay Adlet na ibinunyag niyang lahat sila ay napatay na. Napag-isip ni Adlet na may isang taong sinusubukang patayin ang mga posibleng mapiling bayani bago pa man magising ang Diyos Demonyo. Sinabi rin ng dalaga na hindi siya naniniwalang mga halimaw ang may kagagawa ng kanilang pagkamatay at pinayuhan siyang manatili na lang sa kulungan habang nagpapagaling dahil mabigat ang seguridad doon. Ngunit sagot ni Adlet ay mukhang hindi naman ganoon katibay ang seguridad kung ganoon kadali siyang nakapasok. Natawa ang dalaga at sinabi na mas mabuting umalis na siya bago pa magalit ang mga tao sa kanya. Bago siya tuluyang umalis at hiniling ni Adlet na iparating sa prinsesa na mas mabuti kung siya ay mapipili bilang isa sa mga bayani, dahil inaabangan niya ang araw na makakapagsanib puwersa sila at walang nasalita ang dalaga, pero nangako siyang ipapadala ang mensahe. Habang naglalakad palayo ay iniisip niya na hindi naman mukhang matalino si Adlet. Kinabukasan ay ipinaalam kay Adlet na siya ay ikukulong habang buhay at dinala siya sa isang hukay na puno ng mga buto ng tao at habang nagpapahinga, nakakita siya ng isang sandata at isang mansanas. Lumipas ang mga araw at madali siyang nabuhay sa loob ng selda ngunit nagsimula siyang mainip at nag-isip kung dapat na ba niyang eplano ang pagtakas. Samantala sa bayan ay narinig ng lahat ang isang nakakatakot na tinig na gumugulo sa kanila, biglang tila sumikat ang araw kahit gabi pa. Napansin ng isang gwardya na nagmumula ang liwanag sa Gwenber, at lampas doon ay ang lupain ng mga halimaw at napagpasyahan nilang malapit ng magising ang Diyos Demonyo. Bumalik ang eksena kay Adlet at nagulat siya nang may mahiwagang bagay na lumapit sa kanya hanggang sa matuklasan niyang lumitaw sa kanyang katawan ang marka ng 6 na bulaklak. Sa sobrang tuwa ay sumigaw siya sa mga gwardya na napili na siya bilang isa sa 6 na bayani. Bago pa man dumating ang mga gwardya ay dumating si Prinsesa Nashitanya sa kanyang selda at nagpakilala siya at ibinunyag na siya rin ay napili. Nang marinig ito ay ipinakilala ni Adlet ang sarili bilang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ipinakita naman ng prinsesa ang ilan sa kanyang kapangyarihan at pinalaya siya mula sa selda. Kaagad pagkatapos nito ay ikinulong niya sa selda ang lahat ng gwardya na naroon. Mabilis silang tumakas patungo sa mga kabayong inihanda ng prinsesa at sumakay palayo mula sa kaharian. Sinabi ni Adlet na pupunta muna sila sa kanyang hideout.
Pagkatapos ay nagpunta sila sa Gwenber sa Iron Mountains at sa huli ay sa lupain ng mga halimaw kung saan nakatakdang magtipon ang mga napiling bayani. Nagbukas ang susunod na eksena kina Adlet at Nazhania na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Naging magaan ang pakiramdam nila dahil pansamantalay wala nang humahabol sa kanila. Sinabi ni Adlet sa prinsesa na malapit na silang makalabas ng piyana at papasok sa Fandine. Nakakita sila ng taniman ng prutas at labis na namangha si Nazhania dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Para maglibang ay kumuha siya ng prutas mula sa kariton ng isang mangangalakal at tinikman ito. Inamin niya kay Adlet na noong bata siya ay akala niya ang mga prutas ay tumutubo na agad sa mga plato at di na nagulat si Adlet. Dahil prinsesa siya at maya-maya ay napansin ni Nazhania ang isang kariton na puno ng mga carrot at kumuha siya ng isa para kainin ng hilaw, na sa pagkakataong ito ay tunay na ikinagulat ni Adlet. Kinagabihan habang naghahanda silang magpahinga ay ginamit ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan para hiwain ang kanilang pagkain. Maingat na pinagmamasdan ni Adlet na curious sa ipinapakita ng prinsesa at nang mapansin ito ni Nazhania ay lalo pa niyang ipinakita ang kanyang kakayahan, dahilan para mapaisip si Adlet kung ito na ba ang kapangyarihan ng isang santa. Tinanong siya ng prinsesa kung nakatagpo na ba siya ng ibang santa dati at sumagot siya ng oo. Sa katunayan ay may personal pa siyang kakilala noon na isang kakaibang dalaga na ayaw maging santa, bagay na ikinagulat ni Nazhania. Tinanong siya ng prinsesa kung gusto ba niyang magkaroon ng kapangyarihan ng isang santa gaya ng ninanais ng maraming tao. Sagot ni Adlet na hindi na dahil siya na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo at saka mga babae lang ang maaaring maging santa. Natawa si Nazhania at iginiit na gagamitin niya ng husto ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng isang Diyos na halatang mas pabor sa mga babae. Bigla siyang umatake ng pabiro kay Adlet at binanggit na hindi naman dapat siya mahirapang iwasan ang mga atake niya. Naiinis ay sinaway siya ni Adlet at humingi ng paumanhin ang prinsesa at inamin na dahil sa kakaiba niyang ugali, madalas mainas ang kanyang mga tagapaglingkod at bihira siyang pansinin ng kanyang ama. Minsan nga raw naiisip niya kung abala lang siya sa iba at medyo naiilang. Ipinaliwanag pa ni Adlet na hindi naman iyon malaking bagay at tumawa ang prinsesa at tinanong kung iniisip ba niyang malungkot siya na ikinalito ni Adlet. Tiniyak niyang hindi siya madaling ma-depress at wala itong dapat ipag-alala. Nagbago ang eksena habang naglalakbay silang dalawa at sinubukan ni Nazhania na mapakalma si Adlet dahil halatang inis pa rin ito sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Adlet at ipinaalala na malapit na nilang harapin ang Diyos Demonyo kaya dapat tigilan na ang pagbiro. Nang marinig ito ay nangako ang prinsesa na hindi na niya uulitin at inamin na bago pa lang sa kanya ang lahat ng ito, kahit alam niya ang bigat ng kanilang misyon at hindi niya maiwasang makaramdam ng excitement. Kinagabihan habang nagpapahinga sila ay ikinwento ni Nazhania kay Adlet ang tungkol sa digmaang sibil sa Piana 6 na taon na ang nakalilipas. Sabi ni Adlet ay wala siyang alam tungkol dito dahil nag-e-ensayo siya sa bundok noong panahong iyon. Malungkot na ibinunyag ni Nazhania na isinisi sa kanyang ama ang pagsisimula ng digmaan, dahilan para mawalan ito ng kapangyarihan at maging isang puppet na hari. Tinanong ni Adlet kung ang Prime Minister ba ang may tunay na kapangyarihan at kinumpirma ito ng prinsesa. Ikinwento rin niya na matapos mawalan ng ina at nakatatandang kapatid, siya na lang ang natitirang miyembro ng pamilya ng hari at ipinagtapat ni Nazhania na si Adlet ang unang tao na nakakausap niya, bilang kapantay tungkol sa tunay niyang nararamdaman. Sinabi ni Adlet na tinatrato niya siya bilang kapantay dahil pareho silang mga bayani. Sa kanya iniabot ang kanyang coat para hindi maramdaman ng prinsesa ang lamig, binalaan niya rin itong dapat sanay matulog sa labas ng matagal dahil matigas ang lupa at sagot ng prinsesa na sanay na siya rito. Ibinunyag niya na noong digmaang sibil mismong ama niya ang nagutos ng kanyang pagbitay, bago pa siya maging santa ng mga talim at napilitan siyang mabuhay bilang isang takas sa mahabang panahon, noon ang tanging hiling niya ay makaranas ng isang gabi na hindi nangangamba para sa kanyang buhay. Kaya ngayon sabi niya na kung ang pagtulog sa lupa ay nangangahulugan ng pagbibigay ng kapayapaan sa buong mundo, gagawin niya iyon ng paulit-ulit at humanga si Adlet sa kanyang determinasyon at sinabihan siyang matulog na dahil maaga silang gigising. Kinabukasan ay nagising si Adlet at nadatnan si Nazhania na pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, sumama siya at iginiit ng prinsesa na nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa kanya ang pagmasdan ng umaga, kahit pa muling nagigising ang Diyos Demonyo. Tugon ni Adlet na mawawala ang kapayapaang iyon kapag natalo sila,
Inihilig ng prinsesa ang kanyang ulo sa balikat ni Adlet at binanggit na kailangan nilang magsikap para hindi iyon mangyari. Sa sumunod na eksena ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, binanggit ni Nozhania si Goal of Aura na umalis 6 na buwan na ang nakararaan upang hanapin ang pumatay sa mga bayani. Tinanong ni Adlet kung siya ba ang pinuno ng Blackhorn Knights at kinumpirma ito ng prinsesa. Dagdag pa niya na ang huling balita nito ay wala pa ring bakas na nakita, at mula noon ay wala na silang natanggap na mensahe at nagpahayag si Adlet na baka napatay na siya ng pumatay sa mga bayani. Pero agad itong itinanggi ni Nozhania at ipinaliwanag na malakas si Goldoff. Paalala ni Adlet na tinalo siya ng prinsesa noong nakaraang taon ngunit ipinaliwanag ni Nozhania na hinayaan lang siyang manalo nito sa huling sandali, bagay na lubos niyang ikinainis kaya't pinapangakuan siya ni Goldoff na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nakabawi sa kahihiyan na iyon at dahil doon, sigurado siyang buhay pa ito. Gayunpaman ay umamin siyang medyo nag-aalala dahil 16 pa lamang si Goldoff at sagot ni Adlet. Pareho naman silang 18 kaya hindi ganoon kalaki ang agwat at tinanong niya kung may iba pa bang naging biktima ang pumatay sa mga bayani, at sagot ng prinsesa na wala na. Medyo nahihiya na sinabi ni Nozhania na si Rira at ito ang santa ng araw ay nawawala na ng 1 buwan. Labis itong ikinagulat ni Adlet at naalala niya na noong bata pa siya ay winasak ni Rira ang isang kastilyo ng kaaway gamit ang naglalagablab na kidlat mula sa kalangitan. Ngunit idinagdag niya na dahil sa katandaan nito ay hindi na siya matuturing na posibleng mapili bilang isa sa 6 na bayani, kaya duda si Adlet na tatargetin ng pumatay ng mga bayani si Rira kaso inamin ni Nozhania na iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung dapat ba niyang iulat ang pagkawala nito. Sabi ni Adlet ay wala rin namang pinagkaiba dahil sooner or later ay makakaharap din nila ang pumatay at kailangan nila itong labanan at habang tumatawid sila sa tulay, binanggit niya na malapit na silang makarating sa Gwenbur at dahil 10 araw na lang ang natitira para marating ang lupain ng mga halimaw, kailangan nilang magmadali. Nagbago ang eksena sa kalsada na kung saan nakasalubong nila ang mga taong tumatakas mula sa Gwenbur. Agad itong nakatawag ng pansin kay Nozhania at binalaan siya ni Adlet na malamang ay aatakehin sila, dahil nais ng kalaban na pigilan ang pagtitipon ng mga bayani. Ipinaliwanag niya na ito rin ang paraan kung paano napatay ang isa sa mga bayani noon, at idinagdag niyang itinuro iyon sa kanya ng kanyang guro at maya-maya, napansin ni Adlet na tila balisa si Nozhania at tinanong kung kinakabahan ba siya. Itinanggi ng prinsesa na kahit halatang kinakabahan talaga ay sinabi ni Adlet na mag-relax siya dahil hindi pa naman nagsisimula ang laban. Pinapasmile niya ito pero sagot ng prinsesa ay imposible dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang tumingin siya kay Adlet ay nakita niya itong gumagawa ng nakakatawang mukha, dahilan para matawa siya at kumalma at bigla silang nakasalubong ng isang pamilyang tumatakas mula sa mga halimaw, binanggit ng ama na naiwan ang kanyang mga kaibigan at bunsong anak. Inutusan ni Adlet si Nozhania na sumunod sa kanya at hinala niyang maaaring bitag ito at gayunpaman, nagpasya pa rin siyang tingnan at nang dumating sila ay nakita nilang inaatake ng mga halimaw ang mga taga-nayon at naisip ni Adlet na bilang pinakamalakas na tao sa mundo, hindi niya pwedeng pabayaan ang mga ito kaya't agad siyang sumabak sa laban. Gumamit siya ng apoy para patumbahin ang isang grupo ng halimaw kasama ng kaunting tulong mula sa prinsesa. Pagkatapos ay tinugtog niya ang kanyang ploto para maingganyo ang mga natitirang halimaw at mas madali niya itong natapos, ngunit may isang halimaw na nakalusot at umatake kay Nozhania pero nagulat si Adlet nang mapatay niya ito ng madali. Pinuri siya ni Adlet at sinabing hindi halatang iyon ang una niyang laban, humihingal na inamin ng prinsesa na iyon nga ang una niyang totoong laban at dahil lang sa pagiging nasa likuran siya kaya nakayanan niya, nangako siya na magiging mas kapakipakinabang pa mula ngayon. Sagot ni Adlet na umaasa siya sa kanya at pagkatapos ng labanan, nilapitan ni Adlet ang mga taga-nayon para tanungin kung may mga hindi nakaligtas at nalaman niyang may isang babaeng manlalakbay na naiwan pa rin sa nayon, dahilan para magdesisyon siyang puntahan ito kaagad. Pinigil siya ni Nozhania at malungkot na sinabi na dahil dalawa lang sila at hindi nila kayang iligtas ang lahat, kahit masakit sa kanya ay sinabi niyang mas mabuting ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Naisip ni Adlet kung gaano kahirap ang kanilang misyon ngunit nagpasya pa rin siyang bumalik sa nayon upang hanapin ang manlalakbay, iniwanan si Nozhania at naisip niya na upang matalo ang Diyos Demonyo at maging tunay na pinakamalakas sa mundo, dapat din niyang iligtas ang mga tao. Samantala ay sinubukan ng prinsesa na sundan siya ngunit hinarang siya ng mga halimaw na nanganganib sa mga taga-nayon,
Si Adlet naman ay naghanap sa loob ng nayon at nakakita ng bakal na bola na nakabaon sa katawan ng isa sa mga patay na halimaw. Sa dami ng kanilang napatay ay napagtanto niyang hindi pala walang laban ang manlalakbay. Maya-maya ay nakita niya ito sa malayo at namangha sa kanyang anyo. Pinanood niya itong ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang ilang hayop, ngunit agad siyang napansin ng babae at tinanong siya nito kung sino siya. Sa halip na sumagot agad ay tinanong muna ni Adlet kung mahilig ba siya sa aso. Sumagot ang babae ng oo pero inamin niyang galit siya sa mga tao. Saka itinapat ang kanyang sandata kay Adlet at pinaalalahan ng sagutin ang tanong. Nagpakilala si Adlet at binanggit niyang isa siya sa 6 na bayani na tulad niya. Giit ng dalaga na ang pangalan niya ay Freemy Speedro at saka nagpaputok ng babala at sinabihan na huwag siyang lalapit at naiinis at lumapit pa rin si Adlet. Tinanong siya ni Freemy kung pumunta ba siya roon para patayin siya. Sagot niya na hindi at iyon mismo ang dahilan dahil pareho silang mga bayani at tumugon si Freemy na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nagtatanong. Samantala matapos mapatay ang mga halimaw ay nalungkot si Nazhania nang makita niyang patay na ang kanyang kabayo. Bigla siyang nakarinig ng yabag ng kabayo at inakalang si Adlet iyon. Ngunit si Golaf Aure pala ito at humingi ng paumanhin si Golaf sa pagdating niya ng huli at sinabi niyang naroon siya para tumulong dahil siya rin ay napili bilang isa sa 6 na bayani. Nangako siyang kung kinakailangan ay ipagtatanggol niya ang prinsesa kahit kapalit ng kanyang buhay. Naiinis ay ipinapaalala ni Nazhania na magkasama silang lahat at bilang mga bayani ay dapat nilang protektahan ang isa't isa, ngunit iginiit ni Golaf na espesyal siya at walang sino mang dapat makasakit sa kanya. Pumayag ang prinsesa na ituloy niya ang pakikitungo gaya ng dati, saka tinanong kung may balita ba siya tungkol sa pumatay ng mga bayani at sagot ni Golaf wala ngunit may nakuha siyang isang mahalagang impormasyon, natuklasan niya ang pangalan at itsura ng pumatay. Sa huli ay ibinunyag niyang ito ay isang puting buhok na mamamana na nagngangalang Freemy, samantala binanggit ni Freemy kay Adlet na narinig na niya ito dati at sa paligsahan sa piyana, tinawag daw siyang duwag na mandirigma. Pinutol siya ni Adlet at iginiit na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo dahil ang paggawa ng kahit anong paraan para manalo ay hindi pagiging duwag, dagdag pa niya na ang isang duwag ay hindi mangangahas magpahayag na siya ang pinakamalakas, sinabi niya kay Freemy na ibaba ang kanyang armas. Tinanong ni Freemy kung may kasama ba siyang iba at sagot ni Adlet na baka si Nazhania ang prinsesa ng piyana ay malapit lamang. Nang marinig ito ay inutusan siya ni Freemy na sabihin kay Nazhania at sa iba pang makakasalubong niya na ang pangalan niya ay Freemy Speedro, ang santa ng pulbora. Binalaan niya rin si Adlet na hindi siya sasama sa kanila dahil balak niyang harapin ang Diyos Demonyo mag-isa, at dahil doon ay gusto niyang mapabayaan sa kanyang kapayapaan. Tinanong ni Freemy kung matatandaan ba niya ang lahat ng sinabi niya at nang lumapit si Adlet, nagpaputok siya muli at habang tumatakbo si Freemy palayo ay nainis si Adlet at kinuha ang gamit ng kanyang kabayo para habulin siya, ngunit kahit gaano kabilis siya sumakay ay hindi niya ito maaabutan. Nagpasya siyang subaybayan ang bakas nito kaso itinago ni Freemy ng mabuti ang kanyang mga bakas, nag-iwan pa ng mga panlilinlang sa daan at kahit ganoon matapos mag-isip sandali, natunton pa rin ni Adlet ang kanyang landas na bagay na ikinagulat ni Freemy nang makita ang husay niya sa pagsubaybay. Matapos ang mahabang habulan at nasalubong siya ni Adlet at tinanong ni Freemy kung bakit siya sinusundan, sagot niya na hindi niya alam at tinatakot siyang babarilin kung magpapatuloy siya at sinaway siya ni Adlet at ipinaalala na hindi niya kayang talunin ang Diyos Demonyo mag-isa, dahil kung hindi magtulungan ang 6 na bayani ay siguradong matatalo sila. Matigas ang loob na sagot ni Freemy na patutunayan niyang kaya niyang manalo ng walang tulong ng iba. Tinanong siya ni Adlet kung bakit ayaw niyang makikipagkita sa iba pang bayani at sagot ni Freemy, dahil papatayin siya ng mga ito at nakita ang kalituhan ni Adlet kaya ipinaliwanag niya na may 3 lang silang pagpipilian. Una ay papakinggan siya at pagkatapos subukang patayin siya, pangalawa ay huwag siyang pakinggan at patayin pa rin siya, pangatlo ay umalis na lang at kalimutan siya at pinili ni Adlet ang una at binalaan siya ni Freemy na kapag sinabi niya ang kanyang dahilan susubukan niya siyang patayin. Pero alinman sa dalawa ay haharapin niya pa rin ang Diyos Demonyo mag-isa at dagdag pa niya, mas gugustuhin niyang hindi na siya makita pang muli at naglakad na siya palayo. Naiinis na si Adlet sa paulit-ulit na pagtanggi kaya naghagis siya ng smoke bomb para madisarmahan siya. Sinabi niyang sasama siya kay Freemy dahil kung hindi siya patayin ngayon ay baka takasan lang niya ito dala ang lahat ng gamit.
hiningi ni Freemy ang kanyang mga gamit at ipinaliwanag ni Adlet na minsan binanggit ng kanyang guro na walang silbi ang mga baril kung wala itong bala. Kaya kukunin niya ang kanyang mga bala upang matiyak na hindi siya mabantaan. Inamin niyang hindi pa rin niya lubos maintindihan kung bakit nais ni Freemy na magpunta mag-isa kung saan naroon ang Diyos Demonyo o kung bakit iniisip niyang papatayin siya ng iba pang bayani. Pero dagdag niya ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi iniiwan ang isa sa kanyang mga kasama, kaya napagpasyahan niyang tulungan siya at sinabi niyang sumunod siya at natigilan si Freemy. Kahit may pagkakataon siyang barilin si Adlet habang nakatalikod ito at naglalakad pauna, hindi niya ito nagawa at gumamit si Adlet ng salamin at nakumpirma niyang sumunod si Freemy, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya binaril. Samantala ay nakipaglaban si Prinsesa Nazhania at Golaf sa isang bagong halimaw at mabilis nila itong natalo, ngunit biglang inatake si Nazhania ng isa pang halimaw at ginamit ni Golaf ang kanyang kapangyarihan upang iligtas siya. Pagkatapos ay dumating ang kabayo ni Adlet na may dalang mensahe para sa prinsesa. Tinanong ni Golaf kung sino ang nagpadala nito at sinabi niyang si Adlet Mayor na bagay na ikinagulat ni Golaf dahil siya ang sumisira sa paligsahan, ngunit pinakalma siya ng prinsesa at sinabing mapagkakatiwalaan si Adlet kahit na pansamantala siyang iniwan. Nagbago ang eksena sa prinsesa at kay Golaf na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Binahagi ni Golaf na ayon kay Rainhawk na niloko siya ni Adlet sa paligsahan at pati raw siya ay dinukot, ngunit sagot ng prinsesa, mabuting tao si Adlet at tiyak na magkakasundo rin sila. Samantala ay naglalakad si Adlet kasama si Freemy at sinabi niya na kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat, balak pa rin niyang protektahan ito dahil isa siya sa kanila at sagot ni Freemy, manahimik na lang siya at magpatuloy sa paglalakad dahil naiinis na siya. Maya-maya ay iginiit ni Adlet na ayon sa kanyang guro na ang mga baril ay naimbento 30 taon pa lang ang nakakalipas, gayunpaman ay hindi naman ganoon kalakas ang mga baril at mabagal itong magpaputok, hindi rin masyadong kapakipakinabang laban sa mga halimaw. Ngunit dahil nakapatay na si Freemy ng napakarami gamit ang kanyang baril, naisip ni Adlet kung ito ba ay isang espesyal na pinahusay na sandata o dahil siya ang santa ng pulbure at tinanong niya kung saan ang templo ni Freemy at kung may ekstrang pampasabog ba itong maibibigay sa kanya. Hindi siya pinansin ni Freemy kaya nagreklamo si Adlet at sagot ni Freemy na masyado siyang mayabang at padalos-dalos. Pinipigil ni Adlet ang kanyang galit hanggang sa imungkahi ni Freemy na bumalik na lang siya kay Nazhania kung talagang nag-aalala siya rito. Mariin niyang itinanggi ito at sinabing si Freemy ang pinaka-iniintindi niya sa ngayon at natawa si Freemy at inamin na hindi niya kailanman inakalang mapipili si Nazhania bilang isang bayani. Kaya hindi siya umaasa ng marami mula sa henerasyong ito ng mga bayani at sumagot si Adlet na mali siya. Magaling lumaban si Nazhania na bagaman hindi pa siya kasing bihasan ng pinakamalakas na tao sa mundo, ipinaalala rin niya kay Freemy na lagi siyang maaasahan niya at sagot ni Freemy na nakakatawa siya. Maya-maya ay ikinagulat ni Adlet nang humiling si Freemy ng isang pabor. Alam daw niya na malaki ang posibilidad na balang araw ay susubukan nilang patayin ang isa't isa at kung dumating ang sandaling iyon, nais niyang ipakita ni Adlet ang awa sa kanya at bagaman maaari siyang putulin ng espada at ayaw niyang tuluyang patayin siya. Sagot ni Adlet na kung may hihilingin siya ay dapat na magkasama silang lumaban at nainis si Freemy dahil binanggit niya. Hindi rin naman iyon ibibigay ni Adlet at habang nakatanaw sila sa lupain ng mga halimaw, iginiit ni Freemy kay Adlet na hindi siya maaaring mamatay hanggat hindi niya natatalo ang Diyos Demonyo gamit ang sarili niyang kamay. Binahagi naman ni Adlet na kailangan nilang makikipagkita sa iba pang mga bayani sa isthmus na nag-uugnay sa peninsula at kontinente. Laking gulat niya sa kakaibang kulay ng lupa at ipinaliwanag ni Freemy na sinumang tao na tumapak doon ay mamamatay sa loob ng isang araw, maliban sa 6 na bayani na may banal na proteksyon ng Diyosa ng Kapalaran. Nakita ni Adlet ang isang kuta na inatake at iginiit niyang nag-aalala siya tungkol dito at hinikayat niyang imbestigahan nila ito. Pagdating nila ay pareho silang nakaramdam ng matinding pagod dahil sa sobrang init at binalaan ni Freemy na kung makakita siya ng bayani sa loob, tatakbo siya at naiintindihan ito ni Adlet at ibinalik sa kanya ang kanyang mga bala. Nakarating sila sa gate ng kuta kung saan tinanong ni Adlet kung may mga bayani sa loob at sagot ng mga gwardya. Dumaan daw ang iba 2 araw na ang nakakalipas at umalis na at laking ginhawa ni Adlet at sinabi kay Freemy na wala silang magiging problema. Sa loob ay sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Lauren. Ipinaliwanag ni Lauren na siya ang namumuno dahil parehong napatay ang general at mga kapitan.
Habang naglalakad sila sa gitna ng mga bangkay ng halimaw ay ipinahiwatig niya may pinuprotektahan silang mahalaga at nang tanungin ni Adlet kung ano iyon, ibinunyag ni Lauren na naghanda ang hari ng Gwenber ng isang espesyal na paraan upang tulungan ang 6 na bayani. Dinala sila nito sa isang silid at ipinaliwanag na nakabuo ang hari ng paraan para isasara ang pasukan sa peninsula kapag nasa loob na ang mga bayani. Ito ang Phantom Barrier na nilikha mula sa pinagsamang kapangyarihan ng mga santa ng ulap, ilusyon at asin. Ang harang na ito ay magsisilbing bitag sa mga halimaw sa loob ng kagubatan, pipigilan silang makapasok o makalabas sa makapal na hamog na malilikha nito at ipinakita niya ang templo kung saan ito i-activate at sinabing ligtas itong protektado laban sa mga halimaw. Naghihintay doon si Mora ang santa ng bundok at isa sa 6 na bayani na kapag nagtipon-tipon na silang lahat, magpapadala siya ng senyales upang magpunta ang iba at buhayin ang harang at nagbabala rin si Lauren na kung matalo sila bago makapagtipon, magpapadala ng ibang senyales at sa pagkakataong iyon ay sino man sa 6 ang maaaring pumunta sa templo upang buhayin ito. Itinuro din niya na kung mangyari iyon na isang bayani ang hindi na makakapasok sa lupain ng mga halimaw, kinumpirma niya ito kay Adlet at ipinakita ang replika ng altar ng templo para maturuan sila kung paano ito i-activate at nagsanay si Adlet ng minsan at sinabing madali lang iyon, at nangakong tatandaan ang mga hakbang. Sa huli ay inihatid sila ni Lauren palabas at itinuro kung paano makarating sa lugar ng pagkikita sa loob ng 3 oras. Habang naglalakad ay naisip ni Adlet na maaaring maging problema kung nauna nang dumating ang iba. Binanggit ni Freemy na manahimik siya dahil nag-iisip siya kaso iminungkahi ni Adlet na sumama na lang sila sa iba. Tumanggi si Freemy at binanggit na kapag nagkasama-sama sila ay siguradong magpapatayan ang iba. Hindi gaya niya na isang espesyal na kaso at ipinaliwanag ni Adlet na dapat silang magtulungan upang matalo ang Diyos Demonyo, at nangakong ipagtatanggol siya kung sakaling magkaroon ng laban. Biglang huminto si Freemy at sinabing sa tingin niya mabait na tao si Adlet. Ngunit gusto niyang itigil na nito ang pagiging mabait sa kanya dahil mas lalo lang nitong ginugusto niyang patayin siya at nainas si Adlet. Kaso bigla niyang napansin na inaatake sila kaya mabilis siyang tumalon upang protektahan si Freemy. Sa sandaling iyon sumigaw si Nazhania kay Adlet na lumayo kay Freemy habang si Golaf naman ay umatake upang tamaan ang puting buhok na dalaga. Agad na humaharang si Adlet upang pigilan si Golaf at inutusan si Freemy na huwag atakihin ang prinsesa at pinatitigil din niya si Nazhania. Sabi ni Freemy ay pinaalalahanan na niya si Adlet noon na mangyayari rin ang laban na ito kaya huwag na siyang magulat. Galit na tinanong ni Adlet ang kanyang mga kasama kung ano bang iniisip nilang ginagawa at sinabi ni Golaf na huwag siyang makialam sa kasinuntok siya, pero gumanti si Adlet sa pamamagitan ng pagtatapon ng lupa sa kanyang mga mata. Sinamantala ni Freemy ang pagkakataon at nagpaputok at nasangga ito ni Adlet, kaagad niyang inutusan ang lahat na tumigil at iginiit na hindi kaaway si Freemy dahil isa rin siya sa 6 na bayani. Laking gulat ni Nazhania nang ipakita ni Adlet na taglay din ni Freemy ang marka ng 6 na petal. Tinanong ni Adlet kung bakit nila siya inatake na ipinaliwanag ng prinsesa na dahil si Freemy mismo ang pumatay sa mga bayani. Kinumpirma ito ni Freemy at inamin kay Adlet na siya nga ang pumatay sa ilang posibleng bayani. Inamin pa niyang sina Golaf at Nazhania ay kasama sa kanyang mga target kahit hindi niya masabi kung kasama rin si Adlet. Tinanong siya ni Adlet kung pinatay rin ba niya ang Santa ng Araw, pero sagot ni Freemy na wala siyang alam tungkol dito kahit kasama ito sa kanyang listahan ng target at sa sandaling iyon ay tinawag siya ni Nazhania kaso hindi siya pinansin ni Adlet. Muli niyang tinanong si Freemy kung bakit niya pinapatay ang mga posibleng bayani. Sagot niya na ginawa niya iyon upang muling buhayin ang Diyos Demonyo, para siguraduhing mahina lamang ang mga mapipiling bayani at narinig ito ni Golaf at idineklara niyang malinaw na ngayong kaaway nila si Freemy, ngunit bago sila umatake ni Nazhania ay muling humaharang si Adlet. Ipinaliwanag niya na kahit gaano kalakas ang isang tao na kung nais nitong buhayin ang Diyos Demonyo, hinding-hindi siya maaaring mapili bilang bayani at sigurado siya na kahit pumatay si Freemy ng tao at hindi nito tunay na nais buhayin ang Diyos Demonyo, ibig sabihin ay may dahilan siya kung bakit nais pa rin niyang labanan ang nilalang na iyon na sinasabi niyang gusto niyang buhayin. Inamin ito ni Freemy at sumigaw si Adlet na maniwala sila dahil totoo ang hangarin ni Freemy na talunin ang kalaban. Inamin niya na dating kaaway ng mga bayani si Freemy pero ngayon ay kakampi na nila ito at kung hindi sila tatalima, lalaban siya kasama ni Freemy. Handa na sanang lumaban si Golaf kaso pinigilan siya ni Nazhania.
Sinabi niyang tatanggapin niya ang sinasabi ni Adlet at kung iyon ang iginigiit niya ay wala siyang magagawa kundi sundin ito at nakiusap siya kay Golaf na ganoon din ang gawin at nakahinga ng maluwag si Adlet, bagaman binalaan siya ng prinsesa na mag-ingat dahil madalas siyang masyadong madaling magtiwala. Pagkatapos ay inutusan niya si Freemy na ibaba ang kanyang armas at tiniyak na walang papatay sa kanya ngayon. Lumapit si Nazhania kay Freemy at binanggit niyang hindi pa rin niya ito pinagkakatiwalaan pero nagpasya siyang pagkatiwalaan ang hatol ni Adlet. Sagot ni Freemy na kung nagtitiwala siya kay Adlet ibig sabihin pareho lang siyang kasing inosente nito. Nainis si Golaf pero hindi na siya sumagot at maya-maya ay tinanong ni Adlet tungkol sa kanilang mga kabayo para sa paglalakbay. Pero giit ni Nazhania na nawala na ang mga ito sa mga laban at tinanong niya kung nakausap ba nila si Lauren, at sagot ng prinsesa na oo at kamakailan lang. Binanggit ni Adlet na hinihintay sila ni Mora at iminungkahi na magtungo agad sila roon. Habang naglalakbay sila sa kagubatan ay napansin nila ang kakaibang kawan ng mga ibon. Lumapit si Adlet upang makita ng mas mabuti at natuklasan niyang mga lumilipad na halimaw pala ang mga ito na mabilis na dumarating. Hindi nagtagal ay bumagsak ang mga bomba mula sa langit na ibinabato ng mga halimaw. Sumigaw si Adlet ng direksyon patungo sa templo ng Phantom Barrier at inutusan silang magmadali. Nang makita ang mga bomba ay tinanong ni Nazhania si Freemy kung gawa ba niya iyon dahil siya ang santa ng baril, kaso sagot ni Freemy ay wala siyang alam tungkol dito. Agad silang inatake ng mga halimaw upang pigilan sila at inutusan ng prinsesa si Golaf na labanan ang mga ito. Bagaman nakapatay siya ng ilan ay napalibutan din siya at nagpasya siyang lumaban ng seryoso at tumulong na rin ang iba upang mabilis na mapatay ang mga kalaban. Ngunit sa dami nila ay binanggit ni Nazhania kay Adlet na mauna na siya sa templo habang sila ang haharap sa mga halimaw. Tumakbo si Adlet patungo sa templo at pagdating niya roon ay natagpuan niyang buo pa ito at bagay na labis niyang ikinagulat. Habang umiikot ay nakakita si Adlet ng isang sugatang babae na nagmakaawa sa kanya na magmadali sa loob dahil nauubusan na sila ng oras. Sinunod ito ni Adlet pero nang subukan niyang buksan ang mga pinto ay nakasara ang mga ito at ginamit niya ang kanyang mga bomba para pasabugan ito at nakapasok, ngunit biglang lumitaw ang mga bantay ng templo. Matapos niyang talunin ang mga ito, napagtanto niyang ang sugatang babae ay isang halimaw na nagkunwaring tao at ngayon ay tumatakas na patungo sa kagubatan. Habang pinagmamasdan ang pagtakas nito ay biglang bumabalot sa kanya ang kakaibang ulap. Pagpasok niya sa templo ay napansin niyang aktibo na ang altar na ginagamit para i-activate ang harang. Nagtaka siya kung sino ang nakapagbuhay nito at sa sandaling iyon ay dumating sina Nazhania at ang iba pang bayani. Nagalit na tinanong kung bakit niya pinapagana ang harang at mariing itinanggi ni Adlet at sinabing kung sino man ang gumawa nito ay wala na roon. Iminungkahi ni Golaf na i-deactivate ito pero kahit anong gawin nila ay hindi naglaho ang ulap. Humingi si Adlet ng espada at iginiit niyang minsan na niyang nakita ang huling santa ng asin na si Manokam, na nag-deactivate ng katulad na harang kaso nang subukan nila iyon ay hindi gumana. Nag-alala si Nazhania na baka hindi na sila makalabas dahil sa pagkadismaya at sinubukan niyang sirain ang harang kaso bigo rin siya. Nawalan siya ng kontrol at nangakong dudurugin ito sa pamamagitan ng puwersa pero pinigilan siya ni Freemy at sinabing inuubos lang niya ang kanyang lakas. Humingi ng paumanhin ang prinsesa sa grupo. Bigla namang lumapit ang isang misteryosong batang babae at tinanong kung bakit maingay at nagulat siya nang makita sina Golaf at ang prinsesa, at nang mapansin niya si Adlet ay tinanong niya kung sino ito na ganoon din si Adlet na nagtanong kung sino siya. Sagot ng bata na siya si Chamo Rosso ang santa ng Latian. Pagkarinig nito ay ipinakilala ni Adlet ang sarili bilang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Naaliw si Chamo at tinanong kung siya ba ang tinutukoy niya at nilapitan siya ni Adlet at sinabi niyang alam niyang napakalakas niya, marahil ang pinakamalakas sa kasaysayan pagkatapos ng santa ng bulaklak. Pero mali siya dahil si Adlet ang pinakamalakas sa mundo at tinawag siyang tanga ni Chamo na bagay na ikinagulat ni Adlet. Pagkatapos ay idineklara ni Chamo na kailangan na nilang patayin si Freemy at bago pa siya makakilos, pinigilan siya ni Nazhania at ipinaliwanag ni Adlet na kasama nila si Freemy. Nagulat si Chamo nang marinig ito dahil alam niyang si Freemy ang pumatay sa mga bayani at sa sandaling iyon, dumating si Mora Chester na pinagalitan si Chamo sa pagiging makasarili lalo na nang makita niyang nakahanda si Freemy na lumaban. Matapos kumalma ang lahat ay iginiit ni Mora na pakiramdam niya ay may isang tao na sobra sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Hans Humpty na isa pang kasapi ng 6 na bayani na ikinagulat ng lahat.
Dahil sa tensyon ay hiniling ni Adlet na ipakita ng lahat ang kanilang mga marka at nang gawin nila ito ay nakumpirma niyang lahat ay tunay. Ipinaliwanag ni Mora na hinati ng santa ng bulaklak ang kanyang kapangyarihan sa 6 na bahagi upang ibigay sa bawat bayani, kaya't hindi kailanman nagkulang sa 6 at lalong hindi nagkaroon ng 7 at imposible iyon. Nag-isip ang grupo ng iba't ibang posibilidad kung bakit maaaring nagbago ang isip ng Diyosa, pero giit ni Mora na hindi iyon mangyayari. Kaya sinabi ni Hans na malinaw ang sagot at isa sa kanila ang impostor at nabigla ang lahat sa revelasyong ito. Matapos mag-isip ay sumang-ayon si Adlet na iyon ang pinakalohikal na conclusion na may kaaway sa kanilang hanay. Lubos na nag-aalala at binanggit ni Adlet na dapat may paraan kung paano na-activate ng impostor ang harang. Bigla niyang iminungkahi na baka naghukay ito ng tunnel papasok sa silid at inangat ang mga bato sa sahig at pinapagana ang harang mula sa ilalim. Nang pasabugan niya ang pinto ay maaaring nakatakas na ang impostor sa tunnel at tinatakpan ulit ito. Ngunit tinuro ni Hans na kung ganoon ay kailangan ay napakabilis ng gumawa nito at sagot ni Adlet, maaaring isa itong santa ngunit tugon ni Mora ay walang santa na may ganoong kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang selyo ay nakaapekto sa buong gusali at ginawa ito para imposibleng maitago ang anumang pinsala. Kung may sumisira sa pader, bubong o sahig ay permanenteng mawawasak ang selyo at kahit ganoon ay iginiit ni Adlet na nabuksan ang pinto pagkatapos niyang makapasok. Kaso sagot ni Mora na imposible iyon at ang mga armor na may mantra ay sigurado sanang umatake sa unang tao na pumasok ng hindi tunay. Kung may nauna na sa kanya ay hindi sana siya inatake ng mga ito at medyo nababalisa si Adlet at iminungkahi na baka isang santa na may kakayahang pumasok sa ibang paraan. Subalit sagot ni Mora ay hindi nila kayang ibalik ang selyo at iminungkahi niya na baka isa itong santa na pinalaki ng mga halimaw gaya ni Freemy. Pero sumasabat si Freemy at sinabi na wala ng iba pang katulad niya at ang isang normal na halimaw ay hindi maaaring manganak ng tao. Ang paglikha sa tulad ng kanyang ina ay matagal na proseso kaya't siya lang ang natatangi at naghanda ang mga bayani na tapusin si Adlet. Pero pinigilan sila ni Mora at ipinaliwanag na masyado pang maaga para hatulan siya. Sabi ni Nazhania na hindi siya naniniwalang kalaban si Adlet pero pinapaalala ni Hans na walang ibang dumating sa templo bago si Adlet. Kung ganoon nga hindi niya maintindihan kung paano na-activate ang harang, kaya't ipinayo niyang patunayan ni Adlet ang kanyang pagiging inosente. Sumasabat si Freemy at napansin na mabilis ang pagpapalit-palit ng posisyon ng lahat at nag-aalala. Tinanong siya ng prinsesa kung ayaw ba niyang tulungan si Adlet ngunit sagot ni Freemy, wala siyang interes na iligtas si Adlet kahit na ipinagtanggol siya nito kanina. Nagbigay si Adlet ng isa pang teorya at ang may sala raw ay binuksan ang pinto at pumasok. Tinanggal ang pinto at lumikha ng panibagong pintuan para muling isara ang templo. Sa ganitong paraan ay nakapagtago sila sa loob at na-activate ang harang at nakatakas ng pasukin niya ito. Tinanong ni Golov kung ipinahihiwatig ba niya na ang santa ng mga selyo ay kakampi ng Diyos Demonyo. Sagot ni Adlet na posible iyon ngunit natawa si Hans at pinapaalala na itinayo ang templo ng dating santa ng mga selyo. Iginiit ni Adlet na siya ang traidor pero itinuro ni Hans na patay na ito 4 na taon na ang nakalilipas kaya imposibleng siya. Mabilis na inakusahan ni Adlet si Hans na siyang ikapitong bayani dahil puro kasinungalingan lang daw ang ginawa nito, pero itinama siya ni Mora at binanggit na hindi pa nagsisinungaling si Hans at pakiramdam ni Adlet na naipit siya at giit niyang nilalagyan siya ng bitag. Iminungkahi ni Mora na pakinggan muna nila ang opinyon ng bawat isa na bagaman halatang ayaw ni Adlet sa ideya. Nagsalita si Hans at ipinaliwanag na naniniwala siyang si Adlet ang may sala at iminungkahing patayin siya. Tumutol ang prinsesa at tinanong si Golov kung bakit hindi man lang niya pinagtatanggol si Adlet at samantala, iginiit ni Chamo kay Mora na mas interesado siyang patayin si Freemy dahil hindi pa niya lubos na naintindihan ang nangyari. Gayunpaman ay inamin niyang hindi rin siya tutol na pahirapan si Adlet at sabi ni Mora na sang-ayon man siya kay Hans, hindi iyon sapat na dahilan para patayin siya at tumanggi si Freemy na magbigay ng hatol at ipinabatid na bahala sila kung anong gawin nila kay Adlet. Tumungo si Mora kay Golov para hingin ang kanyang opinyon pero bago siya makasagot ay tinangka siyang kumbansihin ng prinsesa na hindi kalaban si Adlet. Bigla na lang umatake si Golov kay Adlet nang walang pag-aatubili at sumama rin sa pag-atake si Hans, kaya napilitan si Adlet na gumamit ng isa sa kanyang mga bomba at dinadakma niya si Freemy bilang bihag at tinurukan ng pampatulog, sabay babala na ang susunod na dosis ay nakamamatay. Sinabi ni Mora na hinukay na niya ang sarili niyang libingan at nanumpa si Hans na hindi niya siya palalayain.
Nag-alok si Chamo na siya na ang tatapos kay Adlet pero pinigilan siya ni More dahil madadamay din si Freemy sa kapangyarihan niya. Iginiit ni Adlet na hindi pa siya pinakikinggan kailanman at tinanong si Hans kung papayagan ba siyang makalampas. Nakita ni Hans ang kanyang determinasyon kaya umalis ito sa daan at sinamantala ni Adlet ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit bago siya makalayo ay tinataga siya ni Hans sa likod at patuloy na tumakbo si Adlet kahit sugatan, habang hinahabol siya ng iba hanggang sa huminto ang mga ito nang makita nilang nagkalat siya ng mga patibong na spike sa lupa. Samantala ay nagdalamhati si Adlet dahil alam niyang wala nang maniniwala sa kanya. Habang tinatakasan ang lugar na buhat si Freemy ay bumigay ang kanyang katawan dahil sa sugat, sinubukan niyang hilahin ang punyal sa kanyang likod kaso hindi niya magawa. Alam niyang malapit nang mawala ang bisa ng lason kay Freemy at bigla siyang nanghina at muntik nang mawalan ng malay, pinilit niyang lumaban sa antok dahil alam niyang kapag nawalan siya ng malay ay katapusan na niya iyon, ngunit sa huli ay nawalan siya ng malay at napupuno ng panghihinayang na hindi niya napatunayan na siya ang tunay na pinakamalakas na tao sa mundo. Sa susunod na eksena ay ipinakita si Adlet kasama si Hans na ikinwento kung ano ang nangyari bago siya dumating sa templo. Kalaunan habang minamarkahan nila ang lugar ay inamin ni Adlet na hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Hans at tinanong niya ito tungkol sa kanyang buhay. Sagot ni Hans na mas mabuting hindi malaman iyon ni Adlet bagay na ikinagulat niya. Maya-maya ay napansin ni Adlet na paikot-ikot lang sila sa iisang lugar at nagpasya silang gumamit ng ibang paraan upang maintindihan ang nangyayari. Sa huli ay napagtanto nilang gumagana nga ang harang kaya't bumalik sila sa templo upang magulat sa iba. Pagdating nila ay sinalubong sila ni Nozhania at sinabi ni Adlet na kailangan nilang i-deactivate ang harang, ngunit nang makita niyang nakatanikala si Freemy ay agad siyang nag-alala para rito. Sabi ng santa ng baril ay hindi niya kailangan ang awa ni Adlet at binaliwala ni Adlet ang lahat at tinanong si More kung ano ang nangyari sa kanyang gawain. Ipinaliwanag ni More na wala sa Divine Word Book ang nakasulat kung paano i-deactivate ang harang. Ipinaliwanag niyang dalawa lang ang paraan. Una, ang taong nag-activate nito ang dapat mag-deactivate. Pangalawa ay kapag namatay ang taong iyon ay kusa itong mawawala. Ipinabatid din niya na walang tao o halimaw ang makakalabas mula sa loob ng harang. Pinag-usapan ng grupo kung paano nga ba na-activate ang harang at matapos marinig ang paliwanag ni Mora, napagpasyahan ni Adlet na may isa sa kanila na nakikipagtulungan sa Diyos Demonyo at biglang idineklara ni Chamo na si Freemy ang may sala at dapat siyang patayin upang mawala ang harang. Pinigilan siya ni Adlet at ipinaalala na isa si Freemy sa 6 na bayani na bagay na ikinainis ng bata. Iminungkahi ni Mora na ipakilala ng bawat isa ang sarili nila dahil may mga mukha at pangalan pa siyang hindi maikabit sa isa't isa, at ikwento rin kung ano na ang nagawa nila hanggang sa puntong iyon. Nauna si Adlet at ikinwento ang buong buhay niya at nainis ang iba dahil paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Kaya tinanong nila kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon at sagot niya, ang pagiging pinakamalakas na tao sa mundo ay pagiging siya mismo, bagay na ikinatawa ni Hans at tinawag siyang tanga. Pinutol ni Mora ang usapan upang may iba namang makapagsalita at nagboluntaryo ang prinsesa at matapos siyang magsalita, tinawag ni Mora si Goluf at naisip ni Adlet na imposibleng magtaksil ang isang tapat na tao gaya ni Goluf sa prinsesa. Kinumpirma ni Goluf ang mga pahayag ni na Adlet at Nozhania habang hinihila si Freemy. Sinabi ni Mora na hindi niya naisip kailanman na mismong mga bayani ay mag-aaway at ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno ng templo na nangangasiwa sa mga santa. Iginiit niyang kilala niya ang mukha at kakayahan ng 78 sa kanila. Tinanong ni Adlet kung kilala ba niya si Freemy pero sagot ni Mora na hindi at marahil ay isang bagong santa ito. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng 100 taon at ipinaliwanag niyang pinalitan niya ang naunang pinuno na si Rira. 10 taon na ang nakalilipas at mula noon ay wala siyang naging problema. Dagdag rin ni Mora na nagtatago siya sa lugar ng pagkikita nang dumating si Hans. Tinanong ni Adlet kung paano nangyaring hindi niya alam ang tungkol sa harang gayong mataas ang kanyang posisyon. Sagot ni Mora na narinig na niya ito ngunit hindi niya alam ang detalye at pinagsisisihan niyang hindi pa niya ito sinisiyasat ng mas maaga. Pagkatapos ay hiniling niyang ipakilala naman ang sarili ni Chamo. Ipinagyabang ng bata kung paanong sumikat siya dahil sa kanyang lakas at naisip ni Adlet na kung siya ang ika-7 bayani. Malaking problema iyon at pinutol niya ang kwento ni Chamo nang sabihin nitong kilala na niya si Freemy dati, at inamin ni Chamo na sinubukan na niyang talunin ito pero nabigo.
Pinutol ni Mora ang usapan para makapagsalita si Hans at pinaghinalaan ni Adlet si Hans bilang pinakasuspetsyado, lalo na nang aminin nitong isa siyang assassin at tinanong ni Nazhania kung paano nagawang piliin bilang bayani ang isang tulad niya, ngunit sagot ni Hans ang tanging pamantayan lang ay ang kakayahang talunin ang Diyos Demonyo. Dagdag pa niya na hindi patas ang mundo at minsan pa nga siyang nagtrabaho para sa mga mataas na opisyal sa kanyang pamahalaan. Ikinwento niya na noong siya ay mapili at nasa malapit siya sa lupain ng mga halimaw at pagkatapos mapili, nakikipagkasundo siya sa kanyang hari para sa bayad upang talunin ang Diyos Demonyo. Itinago ang pera at nagtungo sa lupain ng mga halimaw kung saan niya nakilala si Mora. Tinanong ni Golov kung nabanggit ba ng hari ang tungkol sa harang at sagot ni Hans na oo. Pero hindi niya iyon pinahalagahan at nagtaka si Adlet kung paano niya nakilala si Mora nang hindi alam ang tungkol sa Phantom Barrier. Pagkatapos ay tinawag ni Mora si Freemy para ipakilala ang sarili at tumanggi si Freemy. Binalaan siya ni Mora na delikado sa kanya ang pananahimik at sagot ni Freemy na wala nang mas masahol pa kaysa sa kasalukuyang kalagayan niya. Pagkatapos ay hiniling niyang alisin ni Mora ang kanyang takip sa mata at itaas ang kanyang headpiece. Laking gulat ng lahat nang makita nilang may sungay siya at ibinunyag niyang anak siya ng isang halimaw at ng isang tao. Ipinaliwanag niyang 20 taon na ang nakalipas. Pumasok ang mga halimaw sa mundo ng tao upang lumikha ng isang kasangkapang gagamitin laban sa mga bayani at siya iyon. Ang kanyang ama ay tao pero hindi niya ito nakilala at alam niyang namatay ito matapos mabuntis ang kanyang ina, isang halimaw na siyang nagpapalaki sa kanya sa piling ng kanyang lahi at inilahad niya na dinala ng kanyang ina at ng mga kapanalig nito ang maraming tao sa lupain ng mga halimaw upang itayo ang templo ng Diyosa ng Baril, at doon niya nakuha ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa utos ay umalis siya sa lupain ng mga halimaw upang tumulong sa muling pagkabuhay ng Diyos Demonyo. Inamin niyang palagi niyang itinuring ang sarili bilang isang tapat na halimaw at tinanong siya ni More kung bakit nais na niyang talunin ang Diyos Demonyo, ngunit tumanggi siyang sumagot. Sumasabat si Adlet at ipinaalala sa lahat na sinabi na ni Freemy na tao lamang ang makakapag-activate ng harang. Ibig sabihin imposible para kay Freemy na siya ang gumawa nito kaso tumutol si Hans at ipinaliwanag na ang pumipigil sa mga halimaw ay ang haligi ng santa ng asin. Ngunit nakapasok si Freemy na nagpapatunay na kaya niyang gawin ang mga bagay na imposibleng magawa ng alinmang panig. Iginiit ni Freemy na hindi siya ang nag-activate ng harang at iminungkahi na baka si Mora ang hindi nagsasabi ng buong katotohanan, dahilan para siya rin ay maging sospek. Naisip ni Adlet na kailangan niyang mag-ingat upang hindi siya mapagbintangan at ang prioridad niya ngayon ay malinis ang pangalan ni Freemy. Nang matapos magsalita si Freemy ay muling iginiit ni Chamomo na patayin na siya at sinubukan siyang pigilan ni Adlet. Pero lumapit si Chamo at binanggit na pahihirapan niya si Freemy kahit pa iyon ang unang beses niya. Sumasabat si Hans at ipinabatid na hindi siya naniniwalang si Freemy ang impostor at kung siya nga, sana pinatay na niya si Adlet noon pa para maiwasan ang sitwasyon at dagdag pa niya, gagawin ng impostor ang lahat para hindi magtipon ang 7 bayani. Kinumpirma ni Freemy na marami na siyang pagkakataong patayin si Adlet dahil madalas itong naglalakad na nakatalikod sa kanya. Tinanong ng iba si Adlet kung paano siya nakakalakad ng ganoon nang hindi nag-aalala at nang nalilinawan ang ilang pagdududa. Tinanong ni More kung ano ang dapat nilang gawin. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Nashitanya kaya pinaupo siya para magpahinga. Sinabi ni More kay Adlet na ipaliwanag kung ano ang nangyari nang ma-activate ang harang at ikinwento niya ang tungkol sa babaeng lumabas na halimaw pala. Biglang sumisingit si Chamomo at binanggit na siya ang pumatay dito. Nagpatuloy si Adlet at ipinaliwanag na gumamit siya ng pampasabog para mabuksan ang pinto. Sinabi ni More na hawak niya ang susi at pinagsisihan niyang hindi nakita ni Lauren ang posibilidad na ito at ayon kay Adlet, pagkatapos nilang makapasok ay nakalaban niya ang mga gwardya at doon marahil inactivate ang harang. Pero nang pumasok siya ay wala na ang may sala at nagtaka si Hans at tinanong kung baka nagkakamali lang siya sa kanyang alaala, sabay babala na iyon na ang huli niyang pagkakataon para magsabi ng totoo at tinanong ni Hans kung nakalagay na ba ang espada sa pedestal nang pumasok siya. Sagot ni Adlet na oo at ipinaliwanag ni Hans na bilang isang assassin, alam niyang gumawa ang santa ng selyo ng mga espesyal na pinto na may mga pintong hindi bumubukas kailanman, may mga pintong tuluyang nagsasara at mayroon ding naglalabas ng rehas kapag binuksan. Kaya't nakakapagtaka raw na sobrang tibay ng pinto ng templo at kapag nabuksan ay hindi na muli nagsasara,
Dahil dito ay nagiging nakakahinala ang kwento ni Adlet at dahil ayon sa kanya, nakasara ang pinto at na-activate ang harang matapos niya itong pilitin na buksan. Ipinunto ni Hans na imposible para sa iba na makapasok bago siya kaya't ginawa niyang pangunahing sospek si Adlet. Nang gabing iyon ay sinabi ni More sa lahat na itigil muna ang paghahanap dahil masyadong delikado at sagot naman ni Hans na gabi ang kanyang paborito, kaya hindi siya mahuhuli at gusto niyang protektahan si Freemy laban sa pagpatay. Tinitigan siya ni More at hiniling na ipakita niya ang kanyang marka at nang ipakita ito ni Hans, kinumpirma niyang buhay pa si Freemy at ibig sabihin ay alam ni Adlet ang halaga nito bilang bihag at di maintindihan ni Hans kung paano nalaman iyon ni More, kaya ipinaliwanag niya na kapag namatay ang isang bayani na nawawalan ng talulot ang bulaklak sa kanilang marka. Pagkatapos ay iniutos ni More na bumalik siya sa templo at pumayag naman si Hans nang walang reklamo. Samantala ay nag-aabang ang iba ng may kaba at sabi ni Chamo na nawala sa paningin niya si Adlet dahil napakabilis nito, nainis si More at naalala niyang nangyari na rin iyon sa kanila noon kaya't nagbabala na maging maingat sila sa paghahanap kinaumagahan. Samantala ay nawalan ng malay si Adlet at naalala ang kanyang kabataan habang nagsasanay kasama ang kanyang kaibigang si Renner. Madali siyang natalo at sinabi ni Renner na kailangan niyang maging mas malakas para makatulong sa kanilang grupo at paglaon. Nagreklamo si Adlet na laging pinipilit siya ni Renner na magsanay para sa grupo. Sabi ng kanyang kapatid na babae ay mabuting bata si Renner at dapat ding matuto si Adlet sa espada, pero sagot ni Adlet na mas gusto niyang manghuli ng kabute sa gubat dahil gusto niyang magluto kasama siya. Lumipat ang eksena at ipinakita si Adlet na sugatan at lumapit sa lalaking magiging guro niya para humingi ng pagsasanay. Tumanggi si Atro at binanggit na kung gusto niyang maging malakas ay dapat sumali siya sa mga kabalyero o sa mga bayaran na sundalo. Iginiit ni Adlet na hindi siya gagawing pinakamalakas ng alinman doon at kailangan niyang maging ganoon upang talunin ang mga halimaw. Dahil sa kanyang determinasyon ay tinanong siya ni Atro kung bakit niya gustong maging malakas. Sagot ni Adlet ay gusto niyang mabawi ang nawala sa kanya pero sagot ni Atro na hindi na maibabalik ang mga nawala. Pinayuhan siyang kalimutan na iyon at mamuhay na lang at nagalit si Adlet at hindi maintindihan kung bakit siya nabuhay kung hindi rin lang para maging pinakamalakas. Nang makita siyang umiiyak ay sinuntok siya ni Atro at pinilit siyang ngumiti, sabay sabi na kung gusto niyang maging malakas na kailangan niyang matutong ngumiti kahit sa hirap. Halos hindi makahinga si Adlet pero sinubukan pa rin niyang ngumiti ngunit hindi sapat kaya patuloy siyang sinasaktan ni Atro. Bigla siyang nagising at natuklasan na ginamo ni Freemy ang kanyang mga sugat na bagay na ikinagulat niya. Pinayuhan siya nitong magpahinga muna at ibalik ang kanyang lakas at tinanong siya ni Adlet kung bakit siya iniligtas. Sagot ni Freemy na sigurado siyang 99% na siya ang ikapito pero hindi pa siya lubusang nakakatiyak. Biro ni Adlet na akala niya'y naawa lang ito sa kanya at pagkatapos ay iginiit na isa siyang tunay na bayani na dumating lang para harapin ang Diyos Demonyo. Sabi ni Freemy na hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanya. Maya-maya ay napansin ni Adlet na giniginaw si Freemy kaya sinubukan niyang magsindi ng apoy ngunit nabigo. Madali naman itong nagpaapoy gamit ang kanyang kapangyarihan at tinanong siya ni Adlet kung bakit pa niya kailangan ng sandata kung ganoon siya kalakas. Sagot ni Freemy na hindi niya iyon maiintindihan, at ipinaliwanag na ang lamig ay dahil sa templo at nagulat si Adlet at naisip kung paano gumagana ang salt barrier. Sabi ni Freemy na nakapasok lang siya sa templo dahil kalahating tao siya, pero labis siyang nahirapan dahil kalahati siyang halimaw. Nang makita ang awa sa mga mata ni Adlet ay sinabi nitong itago na lang iyon dahil ayaw niya nito. Inamin niyang tumawid na siya sa mas malalakas na harang para patayin ang mga mandirigma at iginagalang ni Adlet ang kanyang nais at binago ang usapan. Tinanong niya kung sigurado ba si Freemy na hindi mga halimaw ang nag-activate ng harang. Sagot ni Freemy na oo at ang halimaw na nang dahil sa kanya ay malamang nasa labas lang ng mga haligi ang nakapalibot sa templo. Inamin ni Adlet na wala siyang ideya kung paano nakapasok ang iba bago siya at doon, diretsahang sinabi ni Freemy na siya mismo ang nakagawa nito. Tinanong ni Adlet kung sigurado ba siyang nagsasabi ng totoo si Hans at sagot ni Freemy na kahit hindi siya ganoon karami ang alam, naniniwala siyang tama ito at dagdag pa niya na kasama ni Hans si More kaya sigurado siyang walang naunang pumasok bago siya. Wala nang nagawa si Adlet at iminungkahi na baka sina Hans o More ang may sala. Pero sagot ni Freemy na wala iyong halaga hanggat hindi niya napapatunayang inosente siya at iminungkahi ni Adlet na balikan nila lahat ng nangyari at magsimula sa pagtanggal ng ilang tao bilang posibleng traidor. Tinanggal niya sina Nazhanie,
Golov at Freemy dahil magkasama sila noong oras na iyon. Pero sina Mora at Hans ay papunta sa templo kaya't iminungkahi ni Freemy na baka si Chama ang sangkot. Sagot ni Adlet na hindi niya alam dahil hindi kailanman sinabi ni Chama kung saan siya galing, at posibleng nakatulong ang kanyang kapangyarihan para makapasok. Hindi sang-ayon si Freemy at iginiit na masyadong mapaminsala ang kapangyarihan ni Chamo kung gumawa siya ng butas sa lupa. Hindi na niya iyon maisasara at dahil dito ay napagtanto ni Adlet na dalawa ang kalaban nila, isa na sumama sa kanila sa templo at isa pang nauna para i-activate ang harang. Naniniwala siyang binobomba ng mga halimaw ang templo para maakit sila at saka umatake para mahihiwalay ang isang miyembro. Tanong ni Freemy na kung totoo iyon ay bakit kailangan pa ng ikapitong bayani, kung layunin lang nila na ipitin sila ay hindi na kailangan ng dagdag na tao. Tinawag siyang tanga ni Adlet at sinabing kung walang ikapitong bayani, hindi siya mapaparatangan kaya't kumbinsido siyang matagal ng plano na siya ang sinisiraan at patayin ang tinatawag na pinakamalakas na tao sa buong mundo. Binanggit niya kay Freemy na huwag nang isipin ang ikapito at mag-focus sa paghahanap ng ikawalo at ito ang totoong nag-activate ng harang. Tinanong ni Freemy kung kaya ba niyang hanapin iyon ng mag-isa at pagkatapos mag-isip ay inamin ni Adlet na kakailanganin niya ang tulong nito. Tumanggi si Freemy dahil pinaghihinalaan pa rin niya siya na bagay na ikinangiti ni Adlet. Nagulat si Freemy at tinanong bakit siya nakangiti at naalala ni Adlet ang turo ni Atro na dapat tumawa sa gitna ng desperasyon. Sabik niyang sinabi na pagsapit ng bukang liwayway ay mapapatunayan niyang inosente siya. Buo ang ngiti habang ipinapaliwanag niyang kahit hindi pa niya alam kung paano. Patuloy siyang ngingiti dahil kapag tumigil ka at doon na natatapos ang lahat at nagtanong si Freemy kung bakit gusto niyang maging isa sa 6 na bayani. Nang marinig iyon ni Adlet at napagtanto niyang interesado si Freemy sa kanya at baka iyon ang unang beses na nagpakita siya ng interes sa sinuman. Tinanong niya kung bakit at sagot ni Freemy na dahil isa lang siyang ordinaryong tao, may kakaibang koleksyon lang ng mga sandata at tinanong ni Adlet kung ibig bang sabihin nito na mahina siya at nilinaw ni Freemy na hindi iyon, kundi nakapagtataka lang na may isang normal na tao na naging ganoon kalakas. Medyo nahiya si Adlet at binanggit na utang niya ang lahat sa kanyang guro na isang medyo kakaibang lalaki na obsessed sa mga halimaw. Pinili nitong manirahan sa bundok at lumikha ng mga bagong sandata at paraan para gamitin laban sa mga kaaway. Mahigpit siyang sinanay nito araw-araw hanggang siya ay mawalan ng malay sa pagod at pinilit siyang mag-aral na parang nakatali sa mesa. Tinuruan pa siyang gumawa ng iba't ibang sandata at nang marinig ito ay iginiit ni Freemy. Ang paglalarawan niya ay parang si Atro Spiker na nasa listahan din niya pero hindi priority dahil sa kanyang edad. Dagdag pa niya at ayon sa mga bulong-bulungan na wala ni isang estudyante ni Atro ang nakatiis sa kanyang higpit at lahat ay tumakas. Tumutol si Adlet at sinabing mali iyon dahil hindi siya tumakbo at determinado siyang maging bayani. Pagkatapos ay ikinwento niya na noong bata pa siya, lumitaw ang isang halimaw sa kanilang nayon habang naglalaro sila ng kanyang kaibigang si Rainer at habang nagtatalo kung lalaban ba sila rito, lumapit ang halimaw at sinabi na naroon ito upang makipag-usap sa matatanda. Kinagabihan ay hindi makatulog si Adlet na hinihintay ang susunod na araw. Sa umaga ay inihayag ng pinuno ng nayon na dadalhin sila sa lupain ng mga halimaw para mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng Diyos Demonyo. Dahil wala raw laban ang 6 na bayani na ibig sabihin ay tapos na ang mundo ng tao. Naalala ni Adlet na nagalit ang mga taga-nayon sa desisyon at naniniwalang kaya pa nilang talunin ang Diyos Demonyo, pero mas lalo lamang itong nagbigay daan upang sundin nila ang utos ng halimaw na dukutin ang puso ng sinumang tatanggi bilang patunay ng katapatan. Nakilala ni Freemy ang kwento at humingi ng paglalarawan ng halimaw. Pagkarinig ay sinabi niyang isa iyon sa 3 namumuno sa lahat ng iba pa, at siya rin ang nakaisip ng paglikha ng kalahating lahi, pinilit ang kanyang ina na ipanganak siya. Nagulat si Adlet at ipinagpatuloy na noong araw na iyon ay namatay ang aking kaibigan para protektahan ako, at ibinigay ng aking kapatid ang kanyang buhay para ako lang ang makatakas at nalungkot si Freemy at sinabing iyon mismo ang plano ng halimaw. Ipinaliwanag ni Adlet na walang sino mang naninisi sa mga taga-nayon. Hiling ng kanyang kaibigan na huwag silang kamuhian at pangako ng kanyang kapatid na balang araw ay mamumuhay silang magkasama sa kapayapaan. Ayon kay Atro na ang mga sakripisyong iyon ang nagpatibay sa kanya at sa paniniwala sa mga salitang iyon, nagsikap siyang maging mas malakas. Inamin ni Freemy na naiinggit siya kay Adlet dahil wala siyang pinanghahawakan na ang halimaw na nagluwal at nagpalaki sa kanya ang nagbigay ng kapangyarihan bilang santa ng baril at kaunting kasiyahan.
pero iniwan din siya kalaunan at sinabi niyang minahal niya ang lahat, umaasang gagantihan siya ng pagmamahal. Pero nang lumaki siya ay nagkaroon siya ng kapangyarihan at nakapatay ng maraming tao ng walang alinlangan, sinusunod ang utos ng kanyang ina at bilang kalahating dugo, naniwala siyang kailangan niyang magsikap ng higit kaysa sa iba para sa Diyos demonyo hanggang sa makaharap niya si Chamo. Hindi siya nakatama ni isang atake at nalinlang sa mga pang-aasar nito at sa isang pagkakamali ay nailabas niya ang kanyang pangalan, halos wala ng buhay ay nakatakas si Freemy pero nang bumalik siya, tinangka siyang patayin ng kanyang ina dahil wala na siyang silbi sa mga halimaw na dati niyang itinuring na mga kaibigan. Inamin ni Freemy na pinagsisisihan niyang tumakas dahil hindi niya mapatawad ang pagtatangka nilang patayin siya, dagdag niya na kung naging isang puppet lang siya at hindi siya gaanong masaktan sa pagtataksil, at mas gugustuhin pa niyang pinalaking alipin mula pa sa simula. Nagngingit-ngit siya sa pag-iisip na nagkunwari lang ang kanyang ina na mahal siya at nangako siyang wawasakin ang lahat ng pinaghirapan nito, magsisimula sa Diyos demonyo para ipakita rito ang kapalit ng pagtataksil at sinubukan siyang palakasin ng loob ni Adlet, pero tinanong niya kung bakit ito nagtitiwala sa kanya. Sa isip niya na kung totoong siya ang sinasabi niyang sarili at hindi ang ikapito at dapat magduda ito sa kanya dahil kung hindi, siya naman ang magiging kainahinala at sagot ni Adlet. Ngayon niya naintindihan kung bakit hindi niya kayang talikuran si Freemy at kung bakit niya piniling ikwento rito ang kanyang nakaraan dahil pareho silang nakaranas ng pagtataksil at pagkawala ng tahanan. Higit pa roon na katulad niya ay nabubuhay si Freemy para sa paghihiganti, binanggit niya na nagtitiwala siya kay Freemy dahil ayaw niyang makita ito bilang kaaway at sagot ni Freemy na magkaiba sila, mayroon siyang pinaniniwalaan at samantalang siya ay wala. Bago umalis ay sinabi ni Freemy na babalik siya sa templo dahil si Adlet pa rin ang pinakamalaking kainahinala, binigyan niya ito ng isa sa kanyang bomba na isang walang ilaw at tunog, ngunit siya lamang ang makakadetect kapag sumabog at tinanggap iyon ni Adlet at habang pinagmamasdan siyang naglalakad palayo, nangakong paprotektahan niya siya at ang iba pang mga bayani. Sa susunod na eksena ay dumating si Freemy sa templo at nagsisinungaling tungkol sa nangyari kay Adlet. Binanggit na nakatakas ito at iginiit ni Mora na magpahinga muna siya at ikwento ang mga detalye kinabukasan, samantala ay iniisip ni Adlet na hindi siya lumakas dahil sa galit o paghihiganti kundi para matiyak na hindi na siya muling mawawalan ng mahal sa buhay. Para naman kay Freemy na iniisip niya na kung talagang gusto nitong protektahan ang lahat, siguradong mamamatay ito at kinabukasan ay ikinwento ni Freemy sa iba pang mga bayani ang nangyari at pati ang sarili niyang kwento. Patuloy pa ring naghihinala si Chamo pero pinutol siya ni Mora at iginiit na tunay ngang bayani si Freemy. Kaso kinwestiyon ni Hans kung tama bang ituring siyang kakampi at sabi niya, hindi sila sigurado kung totoong nakipaglaban si Freemy kay Adlet na nasugatan ng punyal na siya mismo ang nagtapon. Sagot ni Freemy na hindi iyon tumama sa mga vital na parte ng katawan at pinunapa si Hans dahil hindi siya ganoon kagaling gaya ng ipinagmamalaki niya. Ipinapaalala ni Hans na palagi siyang ipinagtatanggol ni Adlet na kahit pinipigilan ang iba na pahirapan siya, tinukso pa niya si Freemy na baka nahulog na ang loob nito kay Adlet na bagay na ikinainis ni Freemy kaya tinawag niya itong nakakainis. Humingi ng katahimikan si Mora pero umamin din siyang interesado sa kwento ni Freemy at tinanong ito kung ano ang naramdaman niya nang matuklasan niyang si Adlet ang ikapito. Sagot ni Freemy na inasahan na niya iyon dahil palagi nitong sinusubukang makuha ang kanyang tiwala. At nang malaman niya ang totoo naging malinaw na lahat. Maya-maya ay itinuro ni Golf na ang pinakamahalaga ay mahuli si Adlet at tinanong kung paano nila gagawin iyon. Sagot ni Hans na iniwan ni Adlet ang karamihan sa kanyang mga sandata kaya't hindi ito makakalaban, at siguradong babalikan nito ang mga iyon. Kaya't pinakamainam na hintayin siya at iminungkahi ni Freemy na gumawa sila ng plano kung maghihintay nga sila. Pero mas pinili ni Golf na siya'y hanapin at nagdesisyon si Mora na maghati-hati sila sa pares at nagsimulang magtalaga ng grupo. Iniutos niyang manatili sina Hans at Chamo sa templo para hintayin si Adlet habang ang iba ay hahanapin siya. Umaangal si Chamo dahil ayaw niyang maghintay kaya't binago ni Mora ang plano at si Freemy ang pinasama kay Hans, pero muling nagprotesta si Chamo at iginiit na gusto niyang lumabas at maglaro. Dahil kay Hans ay pumayag si Mora at pinayagan si Chamo na bagaman binalaan niya itong huwag mawala sa gubat, naghiwa-hiwalay ang grupo ng naghahanap at pumunta sa iba't ibang direksyon at sa kabilang eksena, tinanong ng prinsesa si Golf kung nagtitiwala ito sa kanya. Nang sumagot ito ng oo at tinanong niya kung tatanggapin ba nito ang kanyang mga ideya ng walang reklamo,
Nagulat si Golf at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi niya na sigurado siyang hindi si Adlet ang ikapito kaya gagawin niya ang lahat para patunayan ito. Naniniwala siyang nahulog ito sa isang patibong at umaasang siya ang makatutulong rito. Sagot ni Golf na hindi niya iyon papayagan pero iginiit ni Nazhani na hahanapin niya ang katibayan na magdadala sa kanila sa katotohanan. Sa huli ay inamin niyang pinaghihinalaan niya si Hans na bagay na ikinatahimik ni Golf. Samantala ay pinagmamasdan ni Adlet sina Freemy at Mora mula sa malayo at napagtanto niyang naghiwalay na sila sa pares. Ibig sabihin ay may isang tao ngayon na mag-isa kasama ang ikapito at nag-aalala siyang baka mapatay ang taong iyon at siya ang masisi, kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa templo umaasang mahahanap ang tunay na may sala at mababawi ang kanyang mga sandata. Pagdating niya ay nasalubong agad ni Adlet si Hans na naghihintay na sa kanya at muli niyang tinanong kung siya ba ang may sala. Pero hindi pinansin ni Hans ang tanong kaya nagkunwari si Adlet na handa silang maglaban upang makapaglaan ng oras at makaisip ng paraan para makatakas. Nagsimula ang labanan at sinubukan ni Adlet tumakas gamit ang smoke bomb, pero madaling na kontra iyon ni Hans sabay sabing hindi na siya maloloko sa parehong paraan. Nagkaroon sila ng matinding laban kung saan ipinakita ang husay ng bawat isa pero sa huli si Hans ang nagwagi. Sinabi niya kay Adlet na maganda ang plano nitong magpanggap bilang isa sa 6 na bayani pero dahil sa kanya, hindi ito gumana at pinilit ni Adlet na ipaliwanag na hindi siya ang impostor pero hindi naniwala si Hans at iginiit na hindi uobra sa kanya ang mga salita. Hiniling ni Hans na umamin siya kung kanino siya nagtatrabaho, ngunit binanggit ni Adlet na wala siyang aaminin dahil hindi nga siya ang impostor at patuloy na iginigiit ni Hans na siya nga iyon at nagsimulang maglista ng mga posibleng dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat. Mariing itinanggi ni Adlet ang lahat at sinabing wala siyang pamilya, wala siyang minamahal, at inulit na hindi siya ang impostor at bigla habang papatayin na sana siya ni Hans, pinasabog ni Adlet ang isa pang smoke grenade para makatakas. Pero nabulag din siya sa pagsabog kaya nakarecover agad si Hans. Nagulat si Adlet kung paanong kaya nitong umatake ng sobrang tumpak kahit hindi nakakakita kaya't napilitan siyang doblehin ang pag-iingat para hindi tamaan. Nang tuluyan siyang maipit ay inilagay ni Adlet sa tabi ang lahat ng kanyang sandata at hinamon si Hans na umatake. Laking gulat ni Hans nang marinig mula sa kanya na hindi niya kailangan ng mga sikreto o espesyal na armas para lumaban dahil sapat ang sarili niyang lakas. Nag-alinlangan si Hans at ramdam niyang may binabalak si Adlet. Samantala ay iniisip naman ni Adlet na ang talunin si Hans ay hindi tunay na panalo, ang kailangan niya ay mapatunayan ang kanyang sarili at matukoy ang ikapito. Napansin niyang kinakabahan si Hans habang iniisip kung anong taktika ang nakatago sa kanya, ginamit niya ang sandaling iyon para mapaandar ang mekanismo ng kanyang espada at madesarmahan si Hans at sinasadya niyang magmintes, umaasang maiintindihan ni Hans na ayaw niya itong patayin dahil hindi siya ang impostor. Nang hindi pa rin maintindihan ni Hans ay ipinaliwanag ni Adlet na kung ako ang ikapito ay wala akong dahilan para magpigil, at ito na sana ang perpektong pagkakataon para tapusin ka, kahit wala ng armas ay hindi pa rin naniniwala si Hans. Pero tiniyak ni Adlet na hinding-hindi niya kayang patayin ang isang kasamahan, alam niyang isa itong malaking sugal ang pagkakatiwalaan si Hans na hindi siya ang ikapito dahil kung mali siya ay katapusan na niya at sa wakas, lumalambot si Hans at sinabing kinikilala na niya si Adlet bilang tunay na bayani. Inamin niyang matalino ang ginawa nitong hindi tumakas dahil kung umalis siya na baka nakumbinsi niya ang iba, ngunit bigla siyang tumingin ng seryoso at sinabi kay Adlet na siya ang ikapito. Mabilis na kumakaripon si Adlet patungo sa kanyang mga sandata pero mas mabilis si Hans at tinataga ang kanyang leeg. Doon lang natanto ni Adlet na buhay pa siya at ibinunyag ni Hans na ilusyon lang iyon at gusto lang niyang makita ang tunay na mukha ni Adlet sa harap ng kamatayan. Ipinaliwanag niya na ang tao ay kayang magsinungaling gamit ang salita at kilos, pero ang ekspresyon sa harap ng kamatayan ay hindi kailanman nagsisinungaling kaya't itinulak niya si Adlet sa sukdulan para makita ang kanyang tapat na reaksyon. Kung siya ang impostor ay hindi sana ganoon ang naging hitsura niya nang sabihing siya ang ikapito. Natigilan si Adlet at napagtantong nakakita na si Hans ng napakaraming tao na namatay para malaman ang katotohanan. Sa susunod na eksena ay pinulot ni Adlet ang kanyang mga sandata at lumapit si Hans upang makipagkamay at magkakampi na sila ngayon. Samantala ay nakipag-usap si Freemy kay Mora na nagtangkang alamin ang kinaroroonan ni Adlet. Dahil nawala ang kanyang bakas ay hindi maintindihan ni Mora kung ano ang hinahanap nito at iniisip niyang masyadong maingat ang plano para matapos na lang ng ganoon.
iminungkahi ni Freemy na magpatuloy sila sa paghahanap pero pinigilan siya ni More dahil gusto niya munang makipag-usap. Nang sinubukan siyang tanungin ay nainis si Freemy at tinanong kung bakit hindi na lang nila pagdudahan sina Chamo o Hans. Sagot ni More na hindi niya pinaghihinalaan si Freemy dahil itinuturing niya itong tunay na bayani. Pumayag si Freemy na sagutin ang mga tanong ni More pero binalaan siyang kakaunti lang ang alam niya. Ipinaliwanag muna niya kung paano nakaayos ang mga halimaw, at pagkatapos ay tinanong siya ni More tungkol sa mga tao na kaalyado ng mga ito at sagot ni Freemy. Narinig lang niya ang mga chismis tungkol sa isang nayo na kinuha ang mga tao roon pero wala namang matibay na ebidensya kaya hindi na istorbo ang Bantam Temple. Nang sisihin ni More ang sarili at sinabi ni Freemy na hindi iyon kasalanan niya na nagpasalamat si More sa kanyang kabutihang loob at inamin na ang tanging mabuting nagawa ni Adlet ay ang dalhin siya sa kanilang grupo. Sinabihan naman siya ni Freemy na huwag siyang tretuhing parang bata at iminungkahing ipagpatuloy na lang nila ang paghahanap. Bago umalis ay iginiit ni More na alam niya kung ano ang nararamdaman ni Freemy para kay Adlet dahil siya lang ang nagtanggol dito, pero binalaan siyang huwag magpakita ng awa kung matagpuan nila ito at kalma lang na sagot ni Freemy na talagang kinasusuklaman niya si Adlet. Samantala sina Golov at ang prinsesa ay nakarating sa dulo ng daan patungo sa lupain ng mga halimaw, ang lugar na pinagtagpuan ng mga bayani at doon ay nakakita sila ng bakas ng nagdaan na siga at sinabi ni Nashitanya na pinatutunayan nito ang kwento ni More at Hans. Nang malungkot siyang hindi sila nakahanap ng kahit anong pahiwatig, pinapaalala ni Golf na kaaway si Adlet at sinabi niya na kung hindi siya nagtitiwala sa kanya, maaari siyang mag-isa pero agad din siyang nagsorry dahil sa kanyang reaksyon. Tinanong ni Golf kung bakit mas pinagkakatiwalaan niya si Adlet kaysa sa kanya na matagal nang naglilingkod sa kanya, sinabihan siya ng prinsesa na tumahimik dahil nasa gitna sila ng laban para iligtas ang mundo at nakasalalay ang buhay ng kanilang kasamahan. Idinagdag pa niyang matagal na niyang alam ang nararamdaman nito para sa kanya, pero hindi iyon ang tamang oras para pag-usapan at binanggit niyang wala siyang oras para sa selos nito at humingi naman ng tawad si Golf sa pagkawala ng kanyang composure. Sa kabilang banda ay tinitingnan ni Adlet ang kanyang mga sandata kung may makakatulong sa paghahanap ng pahiwatig. Si Hans naman ay nagsiyasat sa itaas ng templo para maghanap ng pasukan, pero wala siyang nakita at binanggit na mukha talagang may nauna pang nakapasok bago si Adlet kahit hindi dapat nababasag ang selyo. Iginiit ni Adlet na isang santo lang ang makakagawa nito pero pinapaalala ni Hans na sinabi ni More na imposible iyon. Sagot ni Adlet na baka hindi lang alam ni More ang lahat ng kakayahan o hindi lahat ng kapangyarihan ng mga santo ay ipinapakita. Tinanong ni Adlet si Hans kung sino ang susunod na paghihinalaan kung mapapatay siya. Sagot ni Hans na si Freemy na siya namang kinumpirma ng hinala ni Adlet. Kahit ayaw man niyang umamin at maya-maya ay inisprayan ni Adlet ng pulbos ang altar para maghanap ng bakas, pero biglang may dumating kaya nagtago silang dalawa. Mali pala ang akala nila pero binalaan sila ni Hans na baka bumalik talaga ang iba at nagtanong siya kay Adlet kung paano nga ba naa-activate ang harang, at naisip ni Adlet na kakaunti lang ang nakakaalam noon at sabi niya, kailangan niyang tanungin si Chamo tungkol dito at tinanong kung saan ito makikita. Pero nagbago siya ng isip at iminungkahi na si Hans na lang ang pumunta at bigla, may napansin si Adlet na kakaiba sa bungad ng templo kaya agad niya itong sinilip at sa labas, nasalubong nila si Chamomo na agad nagtanong kay Hans kung bakit siya naglalakad kasama ang impostor. Binanggit ni Hans na hindi si Adlet ang kaaway pero hindi naniwala si Chamo at sinabing hindi niya rin pinuproblema kung paano niya iyon nalaman, sinamantala ni Adlet ang pagkakataon para magtanong sa kanya ng bagay na makakatulong para matukoy ang ikapito. Pero naiinip si Chamomo at iginiit na wala siyang gana sa mga laro kaya papatayin na lang niya si Adlet. Tapos si Freemy at pati si Hans at kung hindi sila ang impostor ay papatayin naman niya ang prinsesa at si Golov dahil sigurado siyang hindi si More iyon. Pagkatapos nito ay pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan na ikinagulat ng dalawa, nanlaki ang mga mata ni Adlet nang makita niyang may mga halimaw pala siyang itinatago sa loob ng kanyang katawan, ipinaliwanag ni Chamo na nakuha niya ang mga iyon sa kanyang latian kung saan niya itinatago lahat ng kanyang kinakain. Nang makita nilang seryoso ito ay iminungkahi ni Hans na tumakbo na lang sila at tumakbo silang dalawa, pero nang mapagtantong hindi sila makakatakas at napilitan silang lumaban sa mga halimaw, laking gulat nila nang malaman nilang agad itong nabubuhay muli.
Naunawaan ni Adlet kung bakit tumakbo noon si Remy mula sa kanya at pinagalitan niya si Chamo sa pag-atake pati kay Hans. Sagot ni Chamo na wala siyang pakialam dahil wala namang matibay na patunay na hindi siya ang impostor at inutusan pa si Hans na patayin si Adlet para hindi na siya mahirapan. Pinapakalma ni Hans si Adlet at sinabing hindi niya gagawin iyon at iginiit ni Adlet na kung maipit sila, dapat siyang tumakas mag-isa pero tumanggi si Hans at naghanda para lumaban habang pinalilibutan sila ng mga halimaw. Ipinakita ni Hans ang kanyang kamangha-manghang bilis at leksi habang pinuputol ang mga halimaw ni Chamomo. Nang makita ni Adlet ang kanyang determinasyon ay nakipaglaban din siya pero pareho silang walang nakukuhang malinaw na tagumpay. Iminungkahi ni Adlet na sabay silang sumugod kay Chamo, pero hindi sila makalapit dahil mahigpit siyang pinoprotektahan ng kanyang mga halimaw. Pinagmamasdan sila ni Chamomo at tinutokso at iginiit na lahat ay gumagamit ng parehong taktika at hindi iyon kailanman gumagana. Nagbago ng taktika si Adlet at sinabi kay Hans na takpan siya at sumagot si Hans ng inis, sinabihang huwag siyang magpapabaya dahil abala rin siya. Iginiit ni Adlet na saglit lang ang kailangan niya para makapag-isip ng plano at muling nagtipon sila at sinabi ni Hans na kaya niyang pigilan ang mga atake sa loob ng 60 segundo. Dagdag naman ni Adlet na kapag natapos ang oras at sumugod na siya diretso kay Chamo kahit paano, at siya ang bahala sa suporta. Habang pinipigil ni Hans ang mga halimaw ay mabilis na pinag-isipan ni Adlet ang kanyang plano. Nagdesisyon siyang gumamit ng lason at saka sinubukan ding sunugin ang mga ito at pagkatapos, sumigaw si Hans na tapos na ang 60 segundo. Tinugtog ni Adlet ang kanyang plotter para madala ang mga halimaw at makakuha ng oras, na nagbigay kay Hans ng magandang posisyon at tinawag silang mga hangal ni Chamomo at nagsuka pa ng isa pang halimaw. Dagdag pa ni Adlet kay Hans na huwag umiwas kundi harangin ito at dahil doon nakahanap sila ng pagkakataon para makabigwas kay Chamo. Ang atake na iyon ang nagbigay kay Hans ng tsansa para pabagsakin siya. Ibinalik ni Chamomo sa kanyang katawan ang mga halimaw at naitali siya at binalik nila si Chamo sa templo at sinabi sa kanya na hindi nila siya pinaghihinala ang ikapitong bayani. Tinanong siya ni Adlet kung alam na ba niya ang tungkol sa harang bago pa siya sumama sa kanila. Sagot ni Chamomo na hindi at ang tugon na iyon ay nag-alis ng ilan sa mga pagdududa ni Adlet. Samantala ay bumalik sina Freemy at Morris sa templo matapos marinig ang laban ni Chamo. Nang tumigil ang ingay ay nag-alala si More pero pinapakalma siya ni Freemy na walang makakatalo kay Chamomo at sa kabilang banda, iniwan ni na Adlet at Hans si Chamomo sa templo at nagtungo sa gubat at habang naglalakad, sinabi ni Hans kay Adlet na si Remy pa rin ang pangunahing pinaghihinalaan niya. Tumanggi si Adlet at iginiit na hindi siya ang impostor pero binalaan siya ni Hans na mapanganib na mapalapit dito. Ipinaliwanag niya na si Freemy ay nabubuhay sa kadiliman na walang minamahal, walang pinagtitiwalaan at tinitingnan ang lahat bilang kaaway o magiging kaaway. Tinitigan siya ni Adlet at idinagdag ni Hans na nabubuhay rin siya sa dilim pero mas malalim ang dilim ni Remy, dahil sa pagpapahalaga ni Adlet sa tiwala at pagkakaibigan at binanggit ni Hans na para silang magkaibang nilalang. Sumang-ayon si Adlet pero binanggit niyang gusto pa rin niyang makausap siya. Iniwan niya si Chamomo kay Hans at iniabot sa kanya ang isang kasangkapan na makakatulong para makahanap ng ebidensya. Pagkatapos ay pinasabog niya ang bomba na ibinigay sa kanya ni Freemy at agad niya itong naramdaman bilang hudyat. Habang naghihintay ay nag-isip si Freemy kung talagang kinasusuklaman niya si Adlet. Dahil pakiramdam niya nagsisimula na silang magkaintindihan, bigla niyang napansin na nasa harap na pala niya ito na hawak ang kanyang sandata. Sa templo ay pinagalitan ni More si Hans dahil pinatakas si Adlet at nakiusap si Hans na huwag siyang pag-alitan ng sobra. Ipinaliwanag na kaya niyang patunayan ang pagiging inosente ni Adlet dahil natuklasan nito ang plano ng ikapito at nabigla si More sa narinig. Ibinahagi ni Adlet kay Freemy na natuklasan niya ang bahagi ng bitag ng ikapito. Ipinaliwanag niya na mali silang isipin na na-activate ang harang bago pa siya pumasok sa templo, dahil nang pumasok siya roon hindi pa aktibo ang harang. Nang hindi siya paniwalaan ni Freemy ay pinapaalala niya na alam na nila kung paano ito e-activate at tinanong kung naaalala ba niya kung sino ang nagturo, dahil hindi siya sumagot siya na mismo ang nagsabi na si Lauren. Doon niya naisip kung nagtatrabaho ba si Lauren para sa ikapito dahil wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa harang hanggang sa ipakita niya ito. Sina Golov at Nazhania lang ang nakaalam isang araw bago pa iyon, si More ay matagal nang alam dahil ipinakita sa kanya ni Lauren.
Si Hans ay hindi nakakaalam dahil hindi niya nakilala si Lauren at si Chamo ay natuto lamang matapos sumama sa grupo. Sa madaling sabi lahat sila ay natutong i-activate ang harang mula kay Lauren kaya't kung nagsisinungaling siya, wala sanang ibang paraan para malaman. Maingat na nakinig si Freemy at sinabing magpatuloy siya at ipinaliwanag ni Adlet na ginamit ng kaaway si Lauren at ang mga halimaw para akitin sila sa templo, at nang dumating sila sa kapinapagana ang ulap ng mist para isipin nilang may nag-activate ng harang at tumakas pagkatapos. Pero ang totoo ay hindi pa pala naka-activate ang harang noon at mist lang ang meron, kahit nakalagay na ang espada sa altar kaya't ginamit iyon ng ikapito para linlanggan silang lahat at idinagdag niya na ang kailangan lang gawin ng impostor ay sabihing nakaselyado ang templo hanggang dumating siya, kaya siya ang naging pinakamadaling pagbibintangan. Itinuro ni Freemy na si Hans ang unang nag-aakusa kay Adlet kaya't diretsahan niyang tinanong kung si Hans ba ang ikapito, samantala ay tinanong ng prinsesa si Golov kung naaalala niya kung paano ipinakilala ni Hans ang kanyang sarili at nang sumagot si Golov ng oo. Itinuro ng prinsesa ang isang bagay na kakaiba tungkol sa pagpasok ni Hans at Morris sa templo. Kahit isang beses lang nangyari at tinawag siya ni Hans na prinsesa, na ibig sabihin ay alam na niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula pa noong una, pero kalaunan ay kunwari hindi at hindi niya alam kung bakit at nagulat si Golov sa revelasyong ito. Samantala ay ipinaliwanag ni Hans kay Mora ang natuklasan ni Adlet tungkol sa plano ng ikapito at sabi ni Mora, siguradong isa itong napakatusong tao na pagkatapos palayain si Chamo, pinaalala niya kay Hans na siya ang unang nag-aakusa kay Adlet. Sinabi naman ni Adlet kay Freemy na naisip niyang ibunyag na ang nalalaman niya tungkol sa trick ng saradong silid, pero dahil si Hans ang unang nagsalita ay pinabayaan niya itong tapusin iyon. Tinanong siya ni Freemy kung nagtitiwala ba talaga siya kay Hans at tumugon si Adlet ng oo. Ipinaliwanag niya na noong lumaban sila at nasa mga kamay ni Hans ang kanyang buhay, pinili niyang pagkatiwalaan ang kanyang salita at sabi pa niya na hindi iyon ang pinakamahalaga at ang mahalaga ay alam na nilang may naghihintay na makapasok siya sa templo bago i-activate ang mist, kaya ang layunin niya ngayon ay hulihin ang tunay na salarin at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sumang-ayon si Freemy na magandang ideya iyon pero binalaan siyang nagkamali siya ng maliitin ang mga banal. Ipinaliwanag niya na kahit ginagamit nila ang kapangyarihan ng mga Diyos, may limitasyon pa rin iyon at magkakaiba ang lakas depende sa banal. Iginiit ni Adlet na dapat may isa na kayang kontrolin ang mist at ibinunyag ni Freemy na posibleng si Ozba. Ang banal ng mist ang may gawa nito at ipinaliwanag niya na kayang takpan ni Ozba ng mist ang kagubatan sa loob lamang ng 15 minuto. Pero posibleng matagal na niyang pinalalakas ang kapangyarihan ng Diyos ng mist sa lugar na iyon para agad itong pakakawalan. Dagdag pa niya na kung alam niya iyon noon ay malamang si Ozba ang unang nasa kanyang target list, pagkatapos ay naghagis siya ng bomba at ipinakita ang napakaraming poste na nakabaon sa kagubatan. Ang mga posteng iyon ang may taglay ng kapangyarihan ng huwad na harang dahilan kaya biglang lumitaw ang makapal na mist. Naisip ni Adlet kung posibleng may isa pang mist barrier na ginawa, pero ipinaliwanag ni Freemy na iisa lang ang maaaring maitatag na uri ng harang sa isang lugar na kung dalawa, mawawala ang bisa ng isa kaya't para sa kanya ay imposibleng makalikha ng ganoong karami mist ng sabay-sabay kung walang harang. Dahil may umiiral na roon para gumawa ng mist ay naniwala siyang mali ang teorya ni Adlet, samantala ay pilit na kinukumbinsi ni Hans si Mora na mas makatotohanan pa rin ang teorya ni Adlet, pero ayaw nitong makinig at idineklara niyang siya mismo ang hahabol kay Adlet. Binalaan siya ni Hans at pinatigil at sinabing sigurado siyang inosente si Adlet. Tinanong niya kung bakit hindi na lang sila pinatay ni Mora kung kaya naman niya at sagot ni Mora, iyon din ang dahilan kung bakit siya unang nagpakita sa kanila para lamang maglatag ng bitag at paglaruan ang kanilang mga damdamin hanggang sa mag-away-away sila. Pinagalitan niya si Hans dahil napakadali nitong maisahan at bumalik ang eksena kina Freemy at Adlet. Sinabi ni Freemy na checkmate na siya dahil bagsak na ang kanyang teorya at kahit hindi siya ang impostor, wala na siyang tsansang mabuhay. Nalungkot si Adlet na wala siyang tulong mula sa kanya at naisip na baka dapat pumunta siya sa prinsesa, ngunit nahuli siya ni Freemy at inakusahan ng sobrang pag-asa sa iba sabay banta na papatayin siya. Ngumiti si Adlet at iginiit na sanay na siyang insultuhan at kutsain. Ipinahayag niyang gaya ng itinuro sa kanya at natatapos lang ang lahat kapag tumigil ka ng ngumiti kaya't hindi siya susuko. Idinagdag pa niya na kung papatayin siya ni Freemy na siya mismo ang susunod na pagbibintangan.
Habang buhay si Adlet ay walang dududa kay Freemy kaya't hiniling niyang pagkatiwalaan siya nito. Tumanggi si Freemy at ipinaliwanag na imposible iyon dahil hindi niya maintindihan ang paraan ng pag-iisip ni Adlet dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya patuloy na nakangiti, kung bakit hindi siya sumusuko kahit nasa bingit ng kamatayan o kung bakit niya pinoprotektahan siya. Sa huli ay sinabi ni Freemy na marahil nasa templo na si Mora at baka nakumbinsi na si Hans na habulin siya, pero kahit ganoon ay gusto pa rin niyang manatili si Adlet sa kanyang tabi para mas makilala pa niya ito. Samantala ay ibinahagi ng prinsesa kay Golaf na sa kanilang paglalakbay ni Adlet, naramdaman niya ang maraming bagay at binanggit niyang hindi dapat siya ikumpara sa ibang mga bayani, dahil may kakaiba kay Adlet na bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano. Pagkatapos ay hiniling ng prinsesa kay Golaf na tingnan ang kanyang marka para malaman kung buhay pa si Adlet. Medyo nahihiya ay pumayag si Golaf at iginiit wala pang namamatay at sa susunod na eksena, nagulat si Adlet nang sabihin ni Freemy na sinusubukan niyang magtiwala sa kanya. Tinangka niyang lumapit pero agad niyang itinaas ang kanyang sandata at nagbantang papatayin siya kung magsinungaling siya. Hiniling ni Adlet na tumigil ito at ipinaliwanag na hindi niya kailanman itinuring silang mga kaaway at lagi niya itong pinoprotektahan ng walang ibang pakay. Hindi siya naniwala ni Freemy at binalaan siyang huwag siyang dadayain. Dahil dito ay nagpasya si Adlet na ikwento na minsang sinubukan niyang gawing isang ganap na sandata ng digmaan ang sarili. Inisip niyang sa ganoong paraan, maitapon niya ang kanyang puso at makapag-focus lang sa pagpatay ng mga halimaw na kumitil ng lahat ng mahalaga sa kanya. Akala niya iyon lang ang paraan para maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo, pero may konting hiya niyang inamin na hindi iyon gumana dahil hindi mo talaga kayang itapon ang iyong puso. Sagot ni Freemy na mali siya at dahil nagawa niya iyon para sa kanyang paghihiganti, pero iginiit ni Adlet na imposible iyon dahil ang mismong kagustuhan na itapon ang puso ay nanggagaling din sa puso, kaya't hindi niya kailanman tunay na maitatakwil ang lahat para lang lumakas at bukod doon ang pag-ibig ay hindi basta-basta isinusuko. Nagulat si Freemy nang marinig ito at tahimik na nakinig habang ipinagtapat ni Adlet na simula pa nang magkasama sila, mahal na niya ito at saka lang niya lubos na naunawaan. Pero alam niyang hindi pa nagbago ang damdamin niya mula nang una niya itong makita. Binanggit pa niya na noong natuklasan niyang siya ang pumatay sa mga bayani, nagpasya siyang kung walang ibang magtitiwala kay Freemy na siya ang magiging iisang tao na gagawa noon, kung walang ibang ipagtatanggol siya ang gagawa nito. Sabi pa niya na ganoon din noong lumitaw ang impostor na imbis na hanapin ito, nakatuon siya sa pagprotekta kay Freemy dahil hindi niya kailanman pinagdudahan ang kanyang pagiging inosente at nagtanong si Freemy kung ano ba ang gusto niya sa kanya, pero ang sagot ni Adlet ay hindi niya alam. Ang alam lang niya ay nasasaktan siya sa tuwing nasasaktan si Freemy, isang sakit na kahit ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi kayang tiisin at sa huli, tinanong siya ni Freemy kung saan siya balak manirahan kapag natalo na nila ang Diyos ng demonyo, dahil hindi na siya maaaring bumalik sa mga halimaw at wala rin siyang lugar sa mga tao. Ang pinakamainam na opsyon daw ay mamatay na lang sa labanan, pero sinabi ni Adlet na kapag nakamit na niya ang kanyang paghihiganti, dapat siyang mabuhay pa rin at tutol si Freemy at sinabing imposible iyon dahil anak siya ng halimaw at siya rin ang pumatay sa mga bayani. Ngunit nangako si Adlet na tiyakin niyang magkakaroon siya ng tahanan dahil siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Nang marinig iyon ay sinabi ni Freemy na naiintindihan na niya ngayon, pero nang subukan siyang lapitan ni Adlet ay bigla niya itong binaril. Sa gulat ni Adlet ay sinabi ni Freemy na kumbinsido na siyang magkaaway sila, samantala ay narinig ng iba pang bayani ang putok at agad nilang sinubukan na hanapin ang pinanggalingan ng labanan. Bago umalis ay inutusan ni Morris si Chamo na bantayan si Hans at huwag atakihin maliban kung may ginawa itong kainahinala. Nagreklamo si Hans at alam niyang mapanganib si Chamo pero hindi siya pinansin ni Mora at tinawag ang kapangyarihan ng Diyos ng bundok, gamit ang teknik na Echoes of the Mountain na ipinadala niya ang mensahe sa iba na natalo na si Hans at malubhang sugatan at na si Adlet na sa huli ay ang ikapito. Sa pagsisinungaling na ito ni Mora ay nagalit ng husto si Hans lalo na't inutusan niyang patayin si Adlet, pero sagot ni Chamo ay hindi siya nakinig at kung meron man, iiwan lang niyang kalahating patay si Adlet at binalaan siya ni Mora na huwag niya iyong gawin at gusto lang niya na bantayan si Hans. Samantala na hinahabol ni Freemy si Adlet at ipinakita nito ang kanyang marka ng bayani para patunayan na buhay pa si Hans, sagot ni Freemy na hindi naman sinabi ni Mora na patay na si Hans at wala na siyang paniniwalaan mula kay Adlet.
Sa kabilang banda ay nagulat ang prinsesa sa mensahe ni Mora at humingi ng tawad kay Hans dahil sa kanyang pagdududa. Binanggit ni Golov na dapat na silang umalis pero biglang nag-iba ang kilos ng prinsesa at matapos siyang kumalma, iginiit niyang iyon ang unang beses na tunay siyang nakaramdam ng galit. Nagsisi siya sa pagtitiwala kay Adlet at nang ilabas niya ang kanyang kapangyarihan, natakot pa si Golov at tumawa siya at tinanong kung ano ang mararamdaman nito kapag nawalan siya ng kontrol at napatay si Adlet. Samantala ay nagpasabog ng light signal si Freemy para matagpuan sila ng iba. Sinabi ni Adlet na bumalik na siya sa templo para mabunyag ang mga kasinungalingan ni Mora, pero sagot ni Freemy ay walang saysay iyon dahil hindi pa rin magbabago ang katotohanang siya pa rin ang impostor. Patuloy siyang hinabol habang naghahadjust ng mga bomba para pigilan siya. Sinubukan siyang kumbensihin ni Adlet na maniwala sa kanya dahilan para siya'y mabigla. Ibinunyag ni Freemy na lahat ng sinungaling ay ganoon ang sinasabi kapag sinusubukan siyang paikutin gamit ang matatamis na salita, at hindi na siya mauuto muli. Wala raw kayang magprotekta sa kanya kaya't kailangan niyang mabuhay mag-isa hanggang sa kanyang kamatayan. Habang naghahanda siya sa susunod na atake ay iginiit niyang mas mabuting huwag magtiwala kahit kanino kaysa magtiwala at pagtaksilan. Kahit ganoon ay patuloy na lumalapit si Adlet sa kabila ng kanyang mga pag-atake dahil alam niyang kahit pinili ni Freemy na huwag magtiwala kahit kanino, sa kaibuturan nito nais pa rin niyang may isang taong mapagkakatiwalaan. Biglang dumating si Mora at sinabi kay Freemy na tabunan siya habang siya na ang tatapos kay Adlet. Sinubukan ng pangunahing tauhan na tumakbo na iniisip niyang tapos na ang lahat, dahil kumbinsido siyang wala na siyang magagawa pa para kay Freemy. Ginamit niya ang kanyang kagamitan para pansamantalang pigilan si Mora. Nang sa wakas ay mapatingin niya si Freemy sa kanya at tumigil siya sa paggalaw na handang tanggapin ang atake ni Mora. Pero bago siya tamaan ay pumagit na si Freemy at sinabing sumuko na si Adlet. Naiintindihan daw niya ang kanyang desisyon at binalaan siyang hindi na siya makakalabas ng buhay. Tinanong ni Adlet kung buhay pa si Hans at kinumpirma ni Freemy na oo at si Hans daw ang nakasugat sa kanya. Plano nilang dalhin siya para pilitin siyang umamin kung sino ang nag-utos sa kanya at tumanggi si Adlet at nangakong patutunayan ang pagiging inosente ni Remy. Ipinaliwanag niyang ang plano ng impostor ay nakasalalay sa isa sa 7 bayani na may marka ang siyang mag-activate ng barrier. Dahil wala ng oras na sinabi niyang pupunta siya diretso sa ebidensya, giit ni Mora na tumigil siya at tinawag siyang impostor pero inilabas ni Adlet ang isang gamot na ginawa ng kanyang guro at humiling kay Remy ng bala. Ipinaliwanag niyang ang gamot na iyon ay ginagamit para makita ang bakas ng halimaw dahil nagiging pula kapag nakikipagreaksyon sa kanilang dugo o likido. Nakita raw niya na nag-react ito sa bahagi ng katawan ni Freemy na halimaw, pero noong ginamit niya iyon sa altar ng activation ay walang naging reaksyon. Dagdag pa ni Adlet na nasaksihan din iyon ni Hans at patunay na inosente si Freemy. Pagkatapos ay binalaan niya si Mora na kung siya ang ikapito ay tiyak nang sira ang kanyang plano dahil pagkatapos siyang patayin, tiyak na balak din niyang ipaparatang at alisin si Remy. Sagot ni Mora na kahanga-hanga na halos napaniwala siya nitong bayani nga siya, pero ngayong oras na para patayin siya bago pa siya makapanlinlang pa ng iba at sinabi ni Adlet kay Freemy na kapag namatay siya, dapat pumunta ito diretso kay Hans. Pero bago pa man makapagbitaw ng huling atake si Mora ay binaril siya ni Freemy. Binanggit ni Freemy kay Adlet na kinamumuhian niya ito dahil nagsisimula na siyang magtiwala sa kanya at habang lalo silang nag-uusap, lalo niya itong kinamumuhian dahil patuloy itong nagtitiwala sa kanya kahit nangako siyang hindi na siya muling magtitiwala kahit kanino. Umiiyak at lumikha siya ng isang diversion para pareho silang makatakas kay Mora, kaso biglang dumating si Nashitanya kasama si Golov at hinarangan ang kanilang daan. Sinabi ng prinsesa kay Adlet na masaya siya noong magkasama sila pero ngayon kailangan na niya itong patayin. Narinig iyon ni Freemy at sinabi sa prinsesa na ligtas si Hans at hindi kaaway si Adlet kaya't huwag siyang makinig sa mga kasinungalingan ni Mora, pero mariing pinanindigan ni Mora na sugatan si Hans at si Adlet ang kanilang kaaway. Humarap si Nashitanya kay Adlet at sinabing hinihintay pa rin niyang magsisi ito bago mamatay, dahil dito ay sinabi ni Freemy kay Adlet na tumakbo na dahil nababaliw na ang prinsesa at sagot ni Adlet. Pupunta siya sa templo pero biglang umatake si Nashitanya na nainip na sa paghihintay at mas lalo pa siyang pinalakas ng mga salita ni Mora. Mabilis na tumalon si Freemy para protektahan si Adlet at tuluyang winasak ang atake ng prinsesa pero hindi sumuko si Nashitanya at nagpalit ng tactics.
nagsagawa ng panibagong atake pero nabigo pa rin at doon napagpasyahan ni Golov na sumali at umatake kay Freemy pero naramdaman agad niya ito, gayunman ay muli siyang sumugod at napilitang pumagitna si Adlet para protektahan siya. Nang makita kung gaano kahusay magtulungan ang dalawa at sinabi ni More sa prinsesa na siya na ang bahala kay Freemy habang ang iba naman ang tatapos kay Adlet. Subalit naghagis ng maraming bomba si Freemy kaya't napilitan silang umatras pansamantala. Ipinaalam niya kay Adlet na siya ang haharap kay Golov at More para makatakas ito, pero naalala ni Adlet ang kanyang pangako kaya binanggit niyang paprotektahan niya ito hanggang sa huli dahil siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ilang sandali pa ay nagtungo siya papunta sa templo kaso hinabol siya ng prinsesa. Samantala ay sabay na umatake sina Golov at More kay Freemy at siguradong hindi niya kakayanin ang dalawa at sa huli ay nakatama ng malinis na atake si More at natalo ang santo ng baril, bago siya tuluyang bumagsak na hiniling ni Freemy na makatakas si Adlet. Ngayon ang tanging layunin ni Adlet ay makarating sa templo at ipakita sa prinsesa na ligtas si Hans, pero pagdating niya wala doon si Hans at Chamo at sinuri niya ang kanyang marka para makasigurong buhay pa sila. Sa sandaling iyon ay nakahabol si Nashitanya at muling inatake siya. Gumamit si Adlet ng usok para magtago pero natunton pa rin siya ng prinsesa. Nasugatan siya habang tumatakas sa kagubatan pero kahit sugatan ay patuloy siyang tumakbo. Pagkaraan ay nakapagsasagawa si Nashitanya ng matinding atake at naipit siya. Sapat na itong ikinasaya niya at habang naaalala ang kanilang naging paglalakbay, pinapaalala ni Adlet na itinuring niya itong kasamahan at kung magtutulungan sila, wala silang dapat katakutan laban sa Diyos ng demonyo. Sagot ng prinsesa na tigilan na ang kasinungalingan dahil ipinagkanulo raw siya nito, pero nanumpa si Adlet na hindi niya sinubukan na patayin o ipahamak ang alinman sa kanyang mga kasama. Hindi siya naniwala ng prinsesa at sinabing hindi na siya mauuto pa. Habang nawawalan ng dugo ay nagsimulang manginig si Adlet at sa sandaling mawawalan na siya ng malay, nakita niyang papatayin na siya ni Nashitanya at sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, na-block niya ang atake gamit ang kanyang mga kamay at itinulak ito palayo. Dumating si Golov sa oras na iyon kaya't napilitan si Adlet na muling tumakbo para iligtas ang sarili, habang tumatakas ay inalis niya ang kanyang kagamitan at nagsisisi at napagtantong huli na para sa kanya dahil halos mamatay na siya. Biglang sumugod si Golov gamit ang kanyang sandata at bahagyang na-block ni Adlet ang atake. Pero dahil sa kanyang paghina na hindi niya napigilan si Golov na tamaan siya ng malakas at tuluyang itulak siya diretso kay More, may ngiting mayabang ay nagpasalamat si Adlet kay Golov sa pabor dahil wala na siyang lakas para magpatuloy tumakbo. Ipinaalala niya kay Golov ang nangyari noon habang papunta sila sa templo kung saan sila inaambush sa mismong lugar na iyon. Nagtanong si Golov kung ano ang ibig niyang sabihin pero agad siyang pinutol ni Nashitanya at More na inutusan siyang patayin si Adlet. Sa halip ay iminungkahi ni Golov na imbestigahan muna siya at tumanggi sila dahil sigurado silang hindi ito magsasalita, hanggang biglang may mapansin si Nashitanya at sa malayo, nakita niya si Chamomo na naglalakad kasama si Hans dahilan para siya ay mabigla. Sinermonan ni Adlet si Hans dahil natagalan ito at tinanong kung saan siya nanggaling. Humingi ng tawad si Hans at sinabing hinahanap nila siya para ipakita ang isang bagay na kanilang natagpuan. Nang makita ni Nashitanya na buhay ang kanyang mga kasama nakaramdam siya ng pagsisisi dahil nasaktan niya si Adlet ng walang dahilan. Siya at si Golov ay parehong nagtanong kay More kung bakit hindi sugatan si Hans. Umamin si More na nagsinungaling siya tungkol doon pero iginiit pa rin niyang si Adlet ang impostor. Doon sumasabat si Adlet at ipinaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging pinakamalakas na tao sa mundo. Tinanong niya sila kung sino pa bukod sa kanya ang makakarating ng buhay hanggang dito. Pagkatapos ay idineklara niyang oras na para talunin ang ikapitong bayani at nagbago ang eksena at sinimulan ni Adlet ipaliwanag ang buong kwento kung paano sila nalinlang. Iginiit ni More na mali ang teorya niya dahil ang santo ng ulap ay mangangailangan ng makapangyarihang barrier para takpan ang buong gubat. Pinutol siya ni Adlet at ipinaliwanag na mayroong santo na kayang lumikha ng hamog agad-agad. Ipinaalala niya na minsan nang umamin si More na hindi niya lubusang alam ang tunay na lawak ng kapangyarihan ng lahat ng santo, pero idinagdag pa niya na hindi ang mga santo ang hindi nakakaunawa at kakulangan ito ng kaalaman sa agham. Ipinaliwanag niya kung paano nabubuo ang hamog na ang maliliit na patak ng tubig ay namumuong sama-sama sa hangin, mas mataas ang temperatura at mas maraming singaw ng tubig ang naiipon na kapag biglang bumaba ang temperatura,
ang singaw ay nagiging maliliit na patak na lumulutang sa hangin na siyang bumubuo ng hamog. Binanggit ni Chamomo na hindi niya iyon maintindihan kaya't ipinaliwanag ni Adlet na dahil sobrang taas ng halumigmig sa gubat, ang biglaang pagbaba ng temperatura ay agad magdudulot ng makapal na hamog. Tumanggi si Mora at binanggit na walang nagbago dahil parehong ang santo ng yelo at santo ng nyebe ay mangangailangan ng napakalakas na barrier para mangyari iyon, pero sagot ni Adlet na kulang lang siya sa imahinasyon. Hindi na kailangang pababain ang temperatura dahil kailangan lang nila itong itaas, lahat ay biglang natahimik at napagtanto na ang hamog ay maaaring nilikha ng santo ng araw at kumpirmado ni Adlet na iyon ang kanyang hinala at tinanong si More kung posible, ayaw man niyang aminin na sinabi ni More na posibleng totoo iyon. Doon sumasabat si Freemy at ipinaliwanag na si Rira at ito ang santo ng araw, ay may mahihinang binti at laging nakasakay sa wheelchair kaso nananatiling malakas ang kapangyarihan ng Diyos ng araw sa kanya. Conclusion ni Adlet ay malamang na dinukot si Rira at pinilit na makipagtulungan. Tinukoy din niya na nakapagtataka kung bakit sobrang init nang dumating sila malapit sa lugar na iyon. Naniniwala siyang ang mga sumasalubong sa kanila sa kuta ay nakikipagsabwatan sa ikapito at niloko sila mula pa sa simula. Ipinaliwanag niya na kung may iba pang nakakaalam kung paano i-activate ang barrier at tiyak na babagsak ang plano, ngunit malabong mangyari iyon dahil ang hari mismo ang nag-ingat ng kaalaman tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya na marahil matapos nilang buksan ang pinto ng templo, binigyan ng senyales ng ikapito ang mga halimaw para patayin si Rira. Nang mawala ang kapangyarihan ng santo ng araw ay biglang bumababa ang temperatura at nabalot ang buong gubat ng hamog, doon madaling nakalapit ang ikapito sa altar at na-activate ang barrier na parang inosente lamang. Muling sumasabat si Mora at sinasabing wala pa rin siyang matibay na ebidensya kundi haka-haka, pero sagot ni Adlet na hindi pa siya tapos at ang huling palaisipan ay kung saan itinago ang bangkay ni Rira at ipinaliwanag niya na kahit malawak ang gubat, kakaunti lang ang maaaring pagtaguan ng katawan. Kung inilibing man ito ay tiyak na natagpuan agad ni Chamo at saktong nagsalita si Hans at inihayag na natagpuan niya ang katawan. Tumatango si Adlet na sinasabing ang pinakamainam na hideout ng bangkay ay sa tabi rin ng iba pang mga bangkay. Tinanong niya si Freemy kung nakita ba nila ang halimaw na iyon sa mga nakalaban nila. Sagot nilang dalawa kasama ang prinsesa na matatandaan nila kung nakita nila iyon, kaya't inutusan ni Adlet si Hans na kunin ang bangkay ni Rira at nang ipakita ito kay Mora ay tinanong niya kung siya nga iyon at nang makumpirma ito, sinabi ni Adlet sa lahat na ito ang nagpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Pero iginiit pa rin ni Mora na maaaring patibong lamang iyon ni Adlet para malinis ang pangalan niya, pero pinanindigan ni Freemy na kung totoo ang sinasabi nila ay dapat ay mas maaga pa niya itong ibinahagi na lalo na't ilang beses na niyang isinusugal ang kanyang buhay. Para sa kanila sa wakas ay umamin si Mora na mali siya sa paghusga kay Adlet. Sa mismong sandaling iyon ay bumagsak si Adlet at nakangiti at sa wakas na patunayang inosente siya, ngunit ginigising siya ni Chamo para tanungin kung sino ang pumatay sa matandang babae at sagot ni Adlet na malamang ay halimaw ang may gawa noon, bigla niyang idineklara na ang ikapitong bayani ay si Mora na agad ikinagalit ng lahat. Humarap ang prinsesa kay Freemy at inutusan itong protektahan si Adlet. Kasabay ng pag-utos kay Golaf na huwag hayaang makatakas si More kaso sumigaw ito, iginiit na hindi siya ang impostor at hiniling na maglabas sila ng ebidensya laban sa kanya. Sagot ni Nazhania na hindi na kailangan ng ebidensya dahil wala nang ibang pinaghihinalaan pero sumisingit si Adlet at sinangayunan si More na wala talagang ebidensya laban sa kanya, tumayo siya at nagsimulang mag-isip ng malakas kung sino pa ang salarin kung hindi si Mora. Biglang sumasabat si Chamo at nagsabing hindi pwedeng ang lola ang impostor, kinuha niya ang ilang kahoy na tableta na natagpuan niya at ipinaliwanag niyang winasak niya ang sahig ng templo at nakahukay ng isang malaking kahon na naglalaman ng espada at mga tabletang iyon. Itinuro ni Hans na isa sa mga tablet ay kapareho ng nasa loob ng templo at ang espada ay eksaktong tulad ng nasa altar, ibig sabihin ay sinadya nang nag-activate ng barrier na maghanda ng extra na activation set. Ang tanong ngayon ay bakit may dalawang tablet at ipinaliwanag ni Hans na ang tunay na problema ay nasa ikalawang tablet dahil naglalaman ito ng mga tagubilin para i-deactivate ang barrier at pagkatapos ay i-reactivate ulit gamit ang nakakapagtakang paraan. Para muling mapapagana at kailangang alisin ang espada at ang sirang tablet, ulitin ang proseso buhusan ng dugo ang espada at banggitin ang mga salita at saka sirain ang tablet.
tinanong ni Adlet kung totoo ang mga ito at tiniyak ni Chamo na kapareho ito ng nasa altar. Pagkatapos ay tinanong ni Hans kung sino ang sumisira sa tablet at sagot ni Chamo na hindi niya alam dahil sirang-sira na iyon nang dumating siya, kaya gusto niyang malaman kung sino ang gumawa noon. Naisip bigla ni Adlet na si Nazhania ang sumisira nito. Hindi makapaniwala si Hans pero kinumpirma ito ni Freemy at nagulat ang lahat pati si Nashitonya na tila naguluhan din. Naghanda si Hans para umatake at inamin niyang noong una ay akala niya si Golaf ang salarin. Agad namang naghanda si Golaf sa harapan ng prinsesa para protektahan siya. Umamin si Nazhania na oo na siya nga ang sumisira sa tablet pero idinadahilan niyang hindi niya alam na iyon pala ang mag-a-activate ng barrier. Nakiusap siyang magsalita si Adlet dahil alam niyang hindi ito ang ikapitong bayani. Ngunit natigilan si Adlet at naalala ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay na-realize niya ang mahalagang kondisyon ng patibong na ang unang bayani na makarating sa templo ang siyang mabibiktima, at sino ba ang nagpadala sa kanya sa templo ng mag-isa at malamang ang prinsesa mismo. Sa galit ay umatras si Nashitonya at sa gulat ng lahat ay kalmado niyang inamin na siya ang ikapitong bayani. Bumagsak si Golaf sa tuhod sa kawalan ng pag-asa habang lumapit si Nazhania para humingi ng tawad. Umamin siyang halos nakaligtas na siya ngunit sinira ni Adlet ang kanyang mga plano. Inamin din niya may nagawa siyang pagkakamali, alam niya ang tungkol sa extra activation set pero hindi niya alam na ang isa sa mga tablet ay naglalaman ng tagubilin para i-activate ang barrier. Nakangiti na sinabi niyang pinagsisisihan niya na hindi niya napatay ang kahit isa sa kanila. Umaasa siyang makakapatay man lang ng dalawa pero baka papalpak siya dahil hindi siya naging agresibo. Kung tutuusin ay dapat ay siya mismo ang lumapit at pumatay kay Adlet o kaya'y inutusan si Golaf para gawin ito. Pero dahil mukhang maayos ang lahat ay hindi niya inisip na madaling maluko si Adlet. Inamin niyang hindi niya inasahan na malalaman ni Adlet ang lahat at inamin din niya na si Hans ang pinakamahirap na kalaban sa lahat. Sa huli ay kinilala niya na tama si Adlet, kung wala ito ay malamang siya ang nanalo. Doon sumingit si Mora at tinanong kung bakit gusto niyang patayin sila at kung ang totoong layunin ba niya ay makipag-alyansa sa Diyos ng demonyo. Sagot ni Nazhania na hindi na sana siya dapat nagtuloy at ang pinakamainam ay humingi na lang siya ng tulong mula sa kanila sa simula pa lang. Tinuloy siya ni Golaf at tinanong kung ano ba talaga ang pinaplano niya, sabay sumpang susunod siya sa prinsesa kahit saan, pero sabi ng prinsesa na kung totoong sinunod lang sana ni Golaf ang lahat ng utos niya nang walang tanong, sana ay sinabi niya ang buong katotohanan. Tinukso pa niya ito na huwag magmalaki sa katapatan na ngayon ay tinanong ni Chamo kung bakit niya gustong patayin silang lahat. Sagot ni Nashitonya na ang layunin niya ay makamit ang tunay na kapayapaan, isang mundong sabay na mabubuhay ang tao at halimaw. Para magawa iyon ay kailangan niyang buhayin muli ang Diyos ng demonyo, na nangangahulugang kailangang alisin ang mga bayani at ngayong nabunyag na ang totoo, magalang niyang hiniling na umatras sila para siya na ang humarap sa Diyos ng demonyo kapag ito'y nagising. Ipinangako niyang hindi niya hahayaang wasakin ang mundo ng tao dahil mahal niya pareho ang tao at halimaw. Humiling si Mora ng mas malinaw na paliwanag at sagot ni Nashitonya, gusto niyang magkaroon ng pagkakasundo ang tao at halimaw. Kahit may mga panganib pa ring natitira ay magkakaroon pa rin ng kapayapaan pero ang kapalit daw nito ay humigit kumulang 500,000 buhay. Nagulat ang mga bayani at hindi makapaniwala sa narinig at pinangunahan ni Adlet ang grupo para tapusin na siya, pero biglang nagbago ng anyo ang prinsesa at naglaho sa isang malakas na halimuyak. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya sila nakumbinsi at nakilala ni Adlet ang amoy na isang abanteng teknik ng halimaw. Habang nagiging isa sa paligid ay naririnig ng bawat isa ang boses ni Nashitonya sa kanilang isipan at ginamit ni Hans ito para subukang tukuyin ang kanyang kinaroroonan at pinangunahan ang grupo sa pagtugis. Sa kaguluhan ay bumagsak si Adlet at inutusan ni More si Freemy na alagaan siya. Nag-aalala si Freemy at pinakiusapan siyang magtiis pa ng kaunti at habang inaalagaan siya, sinabi ni Adlet na mas mabait siya ngayon kagaya noong unang nagkita sila. Sinubukan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman pero sagot ni Freemy na galit siya sa kanya dahil pinaparamdam nito na gusto pa niyang mabuhay. Nang makita siyang halos mamatay ay ginamit ni Freemy ang kanyang bibig para ipainom kay Adlet ng gamot. Nagbago ang eksena at nagising si Adlet sa loob ng templo sa pangangalaga ni Mora. Humingi ito ng tawad na hindi siya si Freemy at ipinaliwanag na gumamit siya ng halamang bundok na may lakas ng sigla. Muli siyang nagsorry dahil hindi niya agad napansin na tunay na bayani si Adlet. Sabi naman nito na nakaraan na iyon at hiniling niyang makipag-ayos siya sa iba.
Sagot ni Hans na nagawa na iyon at ibinalita na nawala na ang barrier matapos alisin ni Nash si Tanya bago ito umalis. Lumabas si Adlet at nadatnan si Chamo na nagtatanong kung nasaan si Golaf. Itinuro niya ito at sinabing nasa masamang kondisyon at hindi tumutugon. Nalungkot si Adlet na hindi niya ito matulungan sa ngayon kaya't saglit siyang nagpasarap sa liwanag ng araw. Kalaunan ay nakatagpo niya si Freemy na nagsabing humihingi siya ng tawad dahil ang paborito ni Adlet ay siya palang ikapitong bayani. Nagulat si Adlet at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin at sagot ni Freemy. Ayaw niya munang kausapin ito dahil kailangan niya ng oras pero bago siya umalis, sinabi ni Adlet na gusto niyang malaman ang dalawang bagay. Una ay lalaban ba siya kasama ng grupo at hindi mag-isa na walang pag-alinlangan at sagot ni Freemy ay oo. Pangalawa ay totoo ba na kapag kasama siya nito ay gusto niyang mabuhay at namula si Freemy at umamin na totoo iyon. Tuwa si Adlet at sinabi niyang haharapin nila ang Diyos ng demonyo at mabuhay silang dalawa. Sa susunod na eksena ay nagtipon muli ang mga bayani na handang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Biglang lumitaw ang isang dalagang babae at humihingi ng tawad dahil nahuli siya. Nakilala niya si Adlet at masayang binati ito at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Nagtanong si Freemy kung sino siya at ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Ronia, ang banal na babae ng dugo at tinanong ni Morel kung bakit siya naroon at sagot ni Relonia, pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat maging bayani pero gagawin niya ang lahat para makatulong. Nagulat ang lahat sa kanyang mga salita lalo na nang ipakita niyang may dala rin siyang 6 na petal na marka. Nagulat ang lahat at nagtanong kung bakit at kung 6 lang ang bayani na bakit 7 sila at sa sandaling iyon, dumating si Haring Doomfree ng wire kasama ang kanyang Royal Guard. Binanggit niyang pumunta siya matapos marinig na na-activate ang Phantom Barrier at natuwa siyang ligtas sila, pagkatapos ay ibinalita niya na lahat ng halimaw sa kontinente ay papunta sa kagubatan na humigit kumulang 2,000 lahat-lahat. Sa narinig ay himinungkahi ni Freemy na umatras sila at sang-ayon si Ronia. Ngunit mariing tumutol si Chamo at pumabor naman sa kanya sina Hans at Mora. Napatingin si Freemy kay Arionia at nagduda kung baka ito'y naghanda na ng patibong laban sa kanila. Idinagdag ni Hans na baka inaasahan ni Ronia na umatras sila pero sumingit si Mora at hiniling sa lahat na kumalma. Siniguradong hindi kalaban si Ronia na kahit na mas lalo lang lumakas ang pagtatalo, pinutol sila ni Dolto at tinanong kung bakit 7 ang bayani imbes na 6. Sagot ni Adlet na walang silbi nang ipaliwanag iyon at agad niyang idineklara na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Pagkatapos ay hiningi niya ang isang pabor sa hari na i-activate ang Phantom Barrier. Sagot ng hari ay sapat ang tubig at supply para manatili kaya maaari niya itong gawin kaagad. Pero sabi ni Adlet na gawin ito matapos ang 30 minuto at panatilihing naka-activate hanggang matalo ang Diyos ng demonyo. Muling idineklara ni Adlet ang sarili bilang pinuno ng mga bayani. Iginiit na siya lang ang sigurado ang pagkakakilanlan. Umamin si Hans na may pagdududa pa rin siya pero wala nang mas mabuting pagpipilian sa ngayon. Pumayag si Mora na sumunod muna sa kanya, at sa huli at tinanggap din ng lahat ang pamumuno niya. Sa huling eksena ay muling na-activate ang barrier at naghanda ang mga bayani na tumawid papunta sa lupain ng mga umuungol na halimaw. Binalaan sila ni Adlet na kapag naisara na ang labasan ay wala nang atrasan hanggang sa dulo.